Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Lumabas ang babaeng ito ng gabi para hanapin ang kanyang kapatid na lalaki. Pero habang naglalakad siya sa kalsada, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. At tama nga siya, kinidnap agad ang babae pagkatapos noon. Kinaumagahan, may pumunta sa bukid at ang nakita lang ay ang 10 daliri ng babae. Ang pangunahing suspek noon ay ang kapatid niyang lalaki dahil ang huling mensaheng natanggap niya ay galing sa kapatid niya. Dongsik ang pangalan ng kapatid niyang iyon. Nang lumaki siya, naging pulis siya. May inaasikaso siyang ilang kaso ng pagsusugal ng mga tao sa baryo. Sa oras na iyon, pumasok ang isang guwapong lalaki na may aura ng isang sikat na artista. Tumigil sa pagtatalo ang mga babae at napatingin sa kanya. Jo-won ang pangalan niya. Si Jo-won ay isang magaling na pulis mula sa Seoul. Ang dahilan ng pagpunta ni Jo-won dito ay para imbestigahan si Dongsik. May kinalaman ang pangyayari sa kapatid na babae ni Dongsik na nawala 20 taon na ang nakalipas. Ang tanging clue nila ay pinutol ang 10 daliri nito. Ang huling mensaheng natanggap niya bago nangyari ang insidente ay galing kay Dongsik. Balik sa kasalukuyan, pinag-uusapan ni na Dongsik at ng lahat si Jo-won. Hindi lang nagtapos bilang valedictorian ng Police University si Jo-won, kundi ang ama rin ni Jo-won ang susunod na magiging hepe ng pulisya. Sa ganitong background, pwedeng-pwede sanang manatili si Jo-won sa Seoul. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit pinili ni Jo-won na pumunta sa maliit na distritong ito. Sa oras na iyon, kumakain si Jo-won kasama ang kanyang ama. Lumalabas na gumawa si Jo-won ng malaking problema sa Foreign Affairs Department. Walang ibang magawa ang ama ni Jo-won kundi ilipat si Jo-won sa lokal na police station. Balik sa police station, inaayos muli ng hepe ng pulisya ang mga grupo. Galing si Jo-won sa isang kilalang pamilya kaya gusto ng lahat na makatrabaho siya. Pero sina Dongsik at Jo-won na hindi gusto ang isa't isa ang pinagsama sa iisang team. Ang dahilan ng hepe ng pulisya ay para maging close silang dalawa. Magkasama silang nagpatrol sa unang pagkakataon. Habang nagmamaneho, nakatanggap ng tawag si Dongsik. Sinabi ng nasa kabilang linya na nawawala ang matandang lalaki sa katabing bahay. Mabilis na pumunta ang dalawa sa isang talahiban para maghanap. Mabilis na nahanap ang matandang lalaki pero parehong nabalutan ng putik sina Dongsik at Jo-won. Dahil dito, hindi naging komportable si Jo-won na isang taong sobrang malinis matapos nilang ligtas na maiuwi ang matanda. Napansin ni Jo-won na medyo kakaiba ang usapan ni na Dongsik at ng pamilya ng matanda. Tinanong ni Jo-won si Dongsik kung may hawak ba sa kanya ang babaeng iyon. Walang sinabi si Dongsik at tumalikod lang siya para umalis. Pagkatapos ng trabaho noong araw na iyon, inimbitahan ng hepe ng pulisya ang lahat na maghapunan. Dahil sa ama ni Jo-won, sinubukan ng lahat na palugurin si Jo-won pero hindi siya komportable. Nang subukan niyang palihim na umalis, nakita siya ni Dongsik. Sinadya ulit ni Jo-won na itanong kung may taong may hawak ba kay Dongsik. Habang naghihiwa ng karne, kalmadong sinabi ni Dongsik kay Jo-won na pinatay niya ang bunso nilang anak na babae. Tinanong ni Jo-won si Dongsik kung paano niya sinaktan ang isang tao. Ngumisi si Dongsik at sinabing nagbibiro lang siya pero seryoso na si Jo-won. Halata kay Dongsik na walang kaibigan si Jo-won. Pero para kay Jo-won, hindi iyon isang biro. Pagkatapos, hinanap ni Jo-won ang kanyang kaibigan para hingin ang mga file ng mga biktima sa kaso noong taong iyon. Nang makauwi siya, nalaman ni Jo-won na hindi lang ang anak na babae ng pamilyang iyon ang naging biktima. Malupit na inatake ng mamamatay tao ang 4 na babae sa parehong paraan. 3 bangkay ang natagpuan, pero nawawala pa rin ang kapatid na babae ni Dongsik. Naisip ni Jo-won kung si Dongsik nga ba talaga ang mamamatay tao at kung bakit walang katulad na kaso sa nakalipas na 20 taon. Hindi rin ito makumpirma ni Jo-won. Samantala, hindi kailanman tumigil si Dongsik sa paghahanap sa kanyang kapatid. Samantala, palihim pa ring binabantayan ni Jo-won si Dongsik. Sa oras na iyon, tumunog ang phone ni Dongsik. Nawawala na naman ang matandang lalaki noong nakaraang araw. Sinabihan ng hepe ng pulisya si Jo-won na hanapin ito kasama ang ilan pang pulis. Nang makarating sila sa talahiban, madilim na roon. Biglang nadulas si Ji-hoon at may nakita siya sa lupa. Tinawag ni Ji-hoon ang pangalan ni Dongsik. Narinig ni na Dongsik at Jo-won ang tawag at agad silang tumakbo papunta roon. Nakakita sila ng isang bangkay na pinutol ang mga daliri. Napansin ni Jo-won ang singsing sa kamay ng bangkay at nakilala niya ang taong ito. Napansin ni Dongsik ang kakaibang reaksyon ni Jo-won. Sinabihan ni Dongsik si Ji-hoon na umalis at pagkatapos ay tinanong niya si Jo-won kung sino ang babaeng ito. Pero tinanong ni Jo-won kung paano nalaman ni Dongsik na babae ang biktima. Misteryosong ngumiti lang si Dongsik. Dahil seryoso ang kaso, inilipat ito sa Major Crime Squad. Pinangunahan ni Ji-hwa, ang kapitan ng Violent Crime Squad, ang kanyang mga tauhan papunta sa crime scene. Natuklasan niyang blind spot yon ng kamera. Isang bunto na lang ng mapuputing buto ang bangkay, halos wala silang makuhang clue. Sa kabilang banda, dinala sina Dongsik at Jo-won sa interrogation room. Nagmamadaling pumasok si Police Chief Sang-bae para kunin ang dalawa pero sinabi ng taong namamahala kay Sang-bae na kusang pumasok ang 2 baliw na iyon. Sa loob ng interrogation room, patuloy pa ring inoobserbahan ng dalawa ang isa't isa.
Pareho nilang gustong makuha ang impormasyong kailangan nila mula sa isa't isa. Pumasok si Jihwa. Ilang tanong lang ang ibinigay niya bago niya pinaalis ang dalawa. Pagka-uwi, naalala ni Dong-sik ang nakaraan. 20 taon na ang nakalipas, nakita ng mga pulis ang guitar pick ni Dong-sik sa tabi ng bangkay ni Joseon. Natagpuan din ang mga daliri nito noong araw na yon. Naging pangunahing suspek si Dong-sik at dinala siya ng mga pulis. Dahil dito, tuluyang gumuho ang mga magulang ni Dong-sik. Nagkasakit din ang ina ni Dong-sik at hindi na makabangon sa kama dahil sa sobrang lungkot. Balik sa kasalukuyan, pumunta si Dong-sik sa ospital para bisitahin ang kanyang ina. Naroon din si Jin-mook, ang may-ari ng supermarket. Lumalabas na 20 taon na ang nakalipas, kinupkop ng mga magulang ni Dong-sik si Jin-mook, isang taong may kapansanan sa pag-iisip. Tinulungan din nila si Jin-mook na magbukas ng grocery store. Madalas pumunta si Jin-mook para alagaan ang ina ni Dong-sik bilang pagbawi sa kabutihang ginawa nila. Mayroon ding medyo rebelding anak na babae si Jin-mook na ang pangalan ay Min-jung. Itinuturing din siya ni Dong-sik na sarili niyang anak. Sa kabilang panig, nakahanap din sina Jihwa at ang kanyang mga kasama ng mga bagong clue sa kaso. Sinabi ng mga kasama niya na bagong modelo ngayong taon ang sapatos ng biktima at ang mga bakas ng sapatos ay tugma sa natagpuang kalansay. Ang kakaiba ay sobrang linis ng mga sapatos. Malinaw na nilinis muna iyon ng mamamatay tao. Naghinala si Jihwa na sobrang linis ng mamamatay tao. Sa kabilang banda, nagpapatrol sina Dong-sik at Jo-won. May nakita si Dong-sik na isang taong may kapansanan sa pag-iisip na nanginginig sa ulan. Agad na lumapit si Dong-sik. Hinubad ni Dong-sik ang kanyang sapatos. Pagkatapos, isinuot niya ang mga iyon sa mga paa ng lalaki. Nang makita ang eksenang iyon, napaisip si Jo-won kung si Dong-sik nga ba talaga ang mamamatay tao. Naisip ni Jo-won kung gawain ba talaga iyon ng isang mamamatay tao. Pagsapit ng gabi, kumain ang lahat at pinag-usapan ang kaso. Naisip ni Dong-sik na ang paraan ng pagtatapon sa bangkay ngayon ay eksaktong kapareho ng paraan sa kaso 20 taon na ang nakalipas. Napaisip sila kung may gumagaya lang o muling umatake ang mamamatay tao. Walang nakakaalam. Sa kabilang panig, nakipag-usap si Jo-won sa kanyang ama. Ang biktima ang pain na ipinadala ni Jo-won pero kumilo si Jo-won nang walang pahintulot ng kanyang mga nakakataas. Ngayong patay na ang pain, kahit ang homicide squad ay hindi alam ang tunay niyang pagkakakilanlan. Gusto ng ama ni Jo-won na makalimutan agad ang bagay na ito. Pinayuhan niya si Jo-won na huwag nang mag-imbestiga. Kapag nabunyag ang pagkakakilanlan ng babaeng ito, parehong masisira ang career nila ni Jo-won, pero madalas ay hindi nakikinig ang mga anak sa kanilang mga magulang. Mag-isang pumunta si Jo-won sa police station para tingnan ang case file ni Joseon noong 20 taon na ang nakalipas, pero natuklasan ni Jo-won na unang page na lang ang natira sa file ni Joseon. Tinanong niya si Jong-jae pero nagkunwari si Jong-jae na wala siyang alam. Kinailangan ni Jo-won na humanap ng sariling paraan. Bigla niyang natuklasan na si Sang-bae ang pulis na humawak sa 2 kaso noong taong iyon. Sa oras na iyon, tumawag ang phone ni Sang-bae. Tinanong ni Sang-bae si Jo-won kung bakit siya pumunta sa police station. Pagkatapos, nagkita sina Jo-won at Sang-bae. Pinayuhan ni Sang-bae si Jo-won na huwag patuloy na pag-initan si Dong-sik dahil hindi ganoon kasimple ang lahat gaya ng iniisip niya. Sa kabilang banda, ginamit din ni Dong-sik ang kanyang mga koneksyon para imbestigahan si Jo-won. Natuklasan ni Dong-sik na ipinadala rito si Jo-won para imbestigahan ang kaso ng pagpatay 20 taon na ang nakalipas. Pagkatapos kumain, pumunta si Dong-sik sa ospital para bisitahin ang kanyang ina, pero nakatanggap siya ng balita na ilang araw nang hindi umuuwi si Min-jung. Galit na galit si Dong-sik. Gamit ang GPS nahanap niya si Min-jung. Lasing ito at dinala sa isang karaoke room. Dinala siya ni Dong-sik sa police station at naghanda ng pagkain para sa kanya. Habang walang nakatingin, palihim na lumabas si Min-jung sa likod na pinto. Napansin iyon ni Dong-sik at agad niyang tinawagan si Min-jung. Habang nag-uusap sila, parang may nakita si Min-jung. Biglang humagalpak ng tawa ang babae. Nang magising si Min-jung, nakita niyang nakatali siya sa isang mesa at hinahasa ng mamamatay tao ang isang kutsilyo. Sa kabilang panig, nataranta si Dong-sik at tumakbo papunta sa isang restaurant. Tahimik niyang tinitigan ang plato ng karne sa harap niya. Napansin ni Jong-jae ang kakaibang kilos ni Dong-sik. Pagkatapos kumain, pumunta si Jong-jae sa bahay ni Dong-sik. Tinanong ni Jong-jae kung alam ni Dong-sik kung sino ang kumuha sa file ni Joseon. Galit na galit si Dong-sik. Dahil wala siyang nakuhang mahalagang impormasyon, tumalikod si Jong-jae at umalis. Kinaumagahan, lumabas si Dong-sik para mag-ehersisyo. Nagkataong nakita niya si Jo-won na sinusuri ang lugar. Para makatulong sa investigasyon ng kaso, gusto rin ni Jo-won na lumipat sa lugar na ito. Habang nag-uusap sila, biglang parang may nakita si Dong-sik. Lumapit silang dalawa. Dahil sa mga pinturadong kuko, nakilala nilang si Min-jung iyon. Hindi kinaya ni Dong-sik ang matinding shock kaya napaiyak siya roon mismo. Unti-unting bumalik sa pagiging kalmado ang mukha ni Dong-sik pero sa loob-loob niya, nag-aalala siya dahil may nangyaring pagpatay sa maliit na lugar na ito. Muli silang ipinatawag sa interrogation room para imbestigahan. Pagkapasok pa lang nila, agad tinanong ni Dong-sik si Jihwa tungkol sa takbo ng investigasyon. Sinabi rin ni Jihwa kay Dong-sik ang lahat. Medyo nagulat si Jo-won na nakatayo sa tabi niya.
Naalala ni Jo-won na ganoon din si Sang-bae noon. Parang lahat ng tao rito ay pinagtatakpan si Dong-sik. Iminungkahi ni Jo-won na palitan ang taong namamahala sa kaso dahil matalik na magkaibigan sina Ji-hwa at Dong-sik. Samantala, si Dong-sik ang suspek sa kasong nangyari 20 taon na ang nakalipas. Agad na sumagot si Dong-sik na hindi rin makakatakas si Jo-won sa pagkakadawit dahil sabay nilang natagpuan ang biktima at nagsimula lang ulit ang mga pagpatay matapos lumipat si Jo-won sa bayang ito. Hindi na alam ni Jo-won kung ano pa ang sasabihin niya. Ipinaliwanag din niya ang sitwasyon sa kanyang ama. Sinabi ni Jo-won na hindi niya basta palalampasin ang bagay na ito. Hiniling niya sa kanyang ama na tulungan siyang makuha ang surveillance video mula sa archive room ng police station. Gusto niyang alamin kung si Dong-sik nga ba ang kumuha sa mga file. Pumunta sina Ji-hwa at Jong-jae para kausapin si Dong-sik. Sinabi nila kay Dong-sik na itinuturing pa lang na nawawala si Min-jong dahil hindi pa nakikita ng mga pulis ang bangkay niya. Sinabi ni Dong-sik na walang balak ang mamamatay tao na pakawalan ang biktima. Nagsalita si Dong-sik na parang alam niya kung sino ang salarin. Sa kabilang panig, naalala ni Jo-won ang nakaraan. Isang babaeng may suot na singsing na ang pangalan ay Geum-hwa. Dahil ilegal ang pananatili niya sa bansa, napilitan siyang maging pain para kay Jo-won. Nagkasundo silang dalawa na kapag may hindi inaasahang nangyari, ite-text niya ang numerong 1 bilang signal. Noong araw na nawala si Geum-hwa, natanggap ni Jo-won ang mensaheng iyon. Balik sa kasalukuyan, ipinadala ng ama ni Jo-won ang surveillance video mula sa archive room. Pero nabura na ang pinakamahalagang parte nito. Nagmamadaling tumakbo si Jo-won papunta sa archive room. Natuklasan niyang bumalik na sa dating lalagyan ang mga file na nawala. Naisip niyang malinaw na kagagawan iyon ni Dong-sik. Sa kabilang banda, may bagong natuklasan ang search team. Nakakita sila ng isang phone. Kahit hindi nila makumpirma kung kanino ang phone, 3 sa mga mensahe nito ang ipinadala kay Jo-won. Nang malaman iyon ng ama ni Jo-won, galit na galit siya. Kaya agad ipinadala ni Gi-hwan ang kanyang mga tauhan sa Second Major Crime Squad para tulungan ang anak niyang ayusin ang problema. Mukhang tuwang-tuwa ang tauhan niyang si Hyuk na parang nangyayari ang lahat ayon sa plano niya. Pagkatapos, pinuntahan niya si Jo-won. Iniulat niyang nakita ng Major Crime Squad ang DNA ni Geum-hwa sa phone. Pagkatapos, ipinatawag si Jo-won ng kanyang ama para pagalitan. Mukhang nag-aalala si Gi-hwan sa kanyang anak pero ang totoo, natatakot lang siyang maapektuhan nito ang pagtaas niya sa posisyon bilang direktor. Naputol ang mga clue at nadawit pa sa gulo si Jo-won. Dahil dito, sobrang sumakit ang ulo ni Jo-won. Pumunta si Jo-won sa police station para humiling ng pansamantalang suspension habang iniimbestigahan. Lumabas si Dong-sik para salubungin si Jo-won at sinabing dahan-dahan lang. Dahil dito, tuluyang nagalit si Jo-won. Tiningnan ni Jo-won ang nag-iisang surveillance camera sa baryo. At tama nga siya, lumabas si Dong-sik sa video. Agad na dumiretso si Jo-won sa bahay ni Dong-sik. Sa wakas, nakita ni Jo-won ang hinahanap niya. Kasabay nito, nakatanggap si Ji-hwa ng arrest warrant para kay Dong-sik. Si Hyuk ang nagreklamo at nag-text din siya kay Jo-won para sabihin na dinala na si Dong-sik sa Munju Police Station. Mukhang kontentong-kontento si Jo-won sa sitwasyon. Sa kabilang panig may kapareho ring ngiti si Dong-sik habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Pagkapasok pa lang ng police car sa bakuran, naghihintay na ang mga reporter sa main gate. Kung isang pulis ang salarin sa kidnapping at murder, magiging sobrang nakakagulat na balita iyon. Naisip ng hepe ng pulisya na may naglabas ng balita habang inaaresto si Dong-sik. Kaya inutusan niya ang mga tauhan niyang takpan ang ulo ni Dong-sik at ipasok siya sa station gamit ang side door. Pero habang dumadaan sila sa main hall, sinadya ni Dong-sik na malaglag ang hood niya. Nang makita ang police uniform ni Dong-sik, tuloy-tuloy na kumuha ng litrato ang mga reporter sa labas. Napagtanto nilang si Dong-sik iyon ang suspek sa kaso ng nawawalang babaeng estudyante. Pagdating nila sa interrogation room, ipinaliwanag ni Dong-sik na instant noodles ang laman ng bag. Marami siyang sinabi, pero hindi niya binanggit ang kaso kahit minsan. Habang nauubusan na ng pasensya ang lahat, biglang naging seryoso si Dong-sik. Ipinakita niya sa kanila ang video na kinunan ng mga reporter. Iyon ang larawan ng isang Korean police officer na bigla ang inaaresto. Ipinakita niya ang pagkadismaya niya sa sistema ng pulisya. Ipinahiwatig niyang pinipilit na naman siyang umamin tulad ng nangyari 20 taon na ang nakalipas. Hindi nakipagtalo si Ji-hwa. Diretso niyang tinanong kung bakit may dugo ni Min-jong sa bahay ni Dong-sik. Sumagot si Dong-sik na madaling ipaliwanag iyon dahil madalas pumunta si Min-jong sa bahay niya para makipaglaro at posibleng aksidente itong nabangga sa kung saan. Pagkatapos magsalita, mayabang na inayos ni Dong-sik ang buhok niya sa harap ng lahat dahil isang patak lang ng dugo ang nakita sa bahay niya. Hindi siya basta-basta mahahatulan ng mga pulis dahil doon. Sinuri ni Jo-won na siguradong hindi bahay ang crime scene kundi isang lugar kung saan normal lang kahit matakpan iyon ng dugo ng ibang tao. Pumunta ang mga pulis sa butcher shop para mangolekta ng ebidensya. Pinagtsismisan ng mga dumadaan ang may-ari na si Jae-yi. Maraming taon nang nawawala ang ina ni Jae-yi at mag-isa niyang pinapatakbo ang butcher shop habang hinihintay ang pagbabalik nito. Dahil dito, bumalik ang sakit sa puso ni Jae-yi. Pinuntahan ni Jae-yi si Jo-won at binato siya ng mga itlog dahil iniisip niyang siya ang dahilan ng lahat ng nangyari.
Hindi maintindihan ni Jo-won kung bakit siya sinisisi gayong gusto lang naman niyang imbestigahan ang katotohanan. Sa panig ni Ji-hwa, lumabas na ang resulta. Nakakita sila ng dugo ng isang babae sa kutsilyo pero hindi iyon DNA ni Minjung. Pag-aari iyon ng isang middle-aged na babae na ang pangalan ay Jong-im. Galit na pinuntahan ni Hyuk si Jo-won para kumprontahin siya. Ang ama ni Jo-won ang pumirma sa emergency arrest warrant. Malapit nang matapos ang panahon ng pagkakakulong ni Dong-sik. Kapag walang ebidensya, mapipilitan silang palayain si Dong-sik. Kapag nangyari iyon, masasayang ang lahat ng una nilang ginawa. Sinabihan ni Hyuk si Jo-won na huwag nang makialam sa kasong ito. Hindi rin kinaya ni Jo-won ang matinding galit na nararamdaman niya. Sa kabilang banda, dumiretso si Jong-jae sa opisina ng hepe ng police station. Sinabi ni Jong-jae na kaya niyang patunayan na inosente si Dong-sik dahil noong gabi ng insidente, magkasama silang dalawa. Sa oras na iyon, lumitaw ang dalawang makapangyarihang tao sa isang private room. Chang Jin ang pangalan ng lalaki. Isa siyang investor mula sa Seoul at siya rin ang dating asawa ni Ji-hwa. Haewon naman ang babae. Isa siyang counselor na naghahandang tumakbo bilang mayor ng Munju City. Kasabay nito, si Haewon din ang ina ni Jong-jae. Ang isa pang tao ay si Gi-hwan, ang ama ni Jo-won. Isa itong tipikal na pagsasabuatan ng mga opisyal at negosyante. Pinag-uusapan ng tatlo ang development plan para sa Munju. Nagsisimula ng mawala ng pasensya si Chang Jin. Bilang investor, ayaw niyang masira ang plano niya dahil sa isang pagpatay tulad ng nangyari 20 taon na ang nakalipas. Mukhang nag-aalala si Haewon sa mga tao, pero ang totoo, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makuha ang posisyon bilang mayor. Matagal nang umalis si Gi-hwan sa Munju, pero pwedeng direktang maapektuhan ng problema ng anak niya ang pagtaas niya sa posisyon bilang direktor. Nagtulungan ang tatlo para sa sarili nilang kapakanan. Sinabihan ni Chang Jin si Gi-hwan na pigilan ang paglabas ng lahat ng impormasyon tungkol sa pagpatay at siya na ang bahala sa iba. Samantala, pinalaya si Dong-sik. Pumunta si Dong-sik sa restaurant ni Jae para kumain. Biglang lumabas sa TV ang interview sa mga kaklase ni Minjung. Sinabi ng kaklase na hindi maayos kumilos si Minjung sa school at tuwing may libreng oras siya, nagpupunta siya sa mga nightclub. Palaging nakikisama si Minjung sa mga masasamang lalaki. Malinaw na pakana iyon ni Chang Jin. Gusto niyang gamitin ang opinyon ng publiko para matapos agad ang kaso. Bumalik si Dong-sik sa kanyang basement at mag-isang umiyak. Sinundan siya ni Jo-won papasok. Naglabas si Jo-won ng baril at itinutok iyon kay Dong-sik para pilitin siyang sabihin ang katotohanan. Ngumisi si Dong-sik at tinanong si Jo-won kung alam niya kung bakit nasuspinde ang kaso ni Jo-won. Ang dahilan ay dahil noong wala pang matibay na ebidensya, biglang lumitaw ang isang alibay. Katulad ito ng pagsisinungaling ni Jong-jae noon para gumawa ng alibay para kay Dong-sik. Dahil lang mga pulis sila, itinuturing na katotohanan ang anumang sabihin nila. Isa itong butas sa batas ng Korea. Itinaas ni Dong-sik ang litrato ng phone ni Geum-hwa. Hinamon niya si Jo-won na barilin siya. Sa huli, nanaig ang katwiran. Hindi inasahan ni Jo-won na habang abala siyang hinahanap ang katotohanan, hindi niya sinasadyang nakagawa rin siya ng krimen. Simula sa kaso ni Geum-hwa, nawalan na siya ng kontrol sa lahat. Ngayon, gumamit pa siya ng baril para pilitin si Dong-sik na sabihin ang katotohanang pinaniniwalaan niyang tama. Napaisip siya kung siya pa rin ba ang dating valedictorian ng Police University. Sa wakas, naintindihan niya ang intensyon ni Dong-sik. Kinaumagahan, humarap si Jo-won sa media para magsalita tungkol sa kaso. Sinabi niyang malaki ang posibilidad na isa itong serial murder case na muling nangyari matapos ang 20 taon. Pagkasabi niya nito, agad nanganganib na maantala ng walang kasiguruhan ang Munju Development Project. Pagkatapos, pumunta si Jo-won sa bahay ni Dong-sik para tanungin siya tungkol sa mamamatay tao. Diretso niyang tinanong kung sino ang pinagtatakpan ni Dong-sik. Habang nagtatalo silang dalawa, lumabas sa telebisyon ang ama ni Jo-won. Sinabi niyang ang mga sinabi ni Jo-won sa media ay hindi kumakatawan sa buong police force. Kasabay nito, humingi siya ng tawad sa mga tao sa ngalan ng buong kapulisan dahil nagdulot sila ng kalituhan sa publiko. Sinabi niyang iniutos niyang parusahan si Jo-won at inilipat na si Jo-won mula sa Foreign Affairs Department sa Seoul papunta sa lokal na police station. Sarkastikong sinabi ni Dong-sik na kayang gawin ng ama ni Jo-won ang ganitong bagay. Sa TV, nagpatuloy si Gi-hwan at sinabing kahit ama siya ni Jo-won, isa rin siya sa mga namumuno sa 100,000 pulis. Pagkatapos sabihin ni Gi-hwan ang mga mararangal na salitang iyon, muli siyang nakipagkita kina Chang Jin at Haewon. Sinabi niyang nagawa na niya ang kailangan niyang gawin at iyon na ang huling beses na magkikita sila. Pagkasabi noon, tumayo siya at umalis. Gusto siyang kausapin ni Jo-won pero tuluyan siyang hindi pinansin ng kanyang ama. Kinabukasan, nang umuwi si Jo-won, nalaman niyang pinalitan ng kanyang ama ang password ng door lock. Ayaw siyang pagbuksan ng kasambahay, kaya nagmaneho si Jo-won papunta sa police station. Pagkababa pa lang niya ng sasakyan, pinalibutan na siya ng grupo ng mga reporter na naghihintay. Tinukso ng isang reporter na ang valedictorian ng Police Academy ay ipinadala sa napakapangit na lugar. Lumitaw si Dong-sik at muling tinanong ang reporter, "Hindi ba police station ang pangit na lugar na ito?" Para bang sinasabi nitong hindi mga pulis ang mga taong nagtatrabaho rito.
Dumating si Sangbae at sinabihan ang mga reporter na huwag nang magpakita roon. Medyo nagulat si Jo-won sa pagtulong ng lahat. Diretso niyang tinanong kung ano ang pakay nila. Ipinaliwanag ni Dong-sik na kahit magkalaban silang dalawa, kapag may kalaban mula sa labas, kailangan pa rin nilang suportahan ang isa't isa. Iyon ang samahan sa Manyang Police Station. Habang nag-iisip si Jo-won, biglang nagmadaling lumabas si Dong-sik. Mabilis din siyang hinabol ni Jo-won. Nagmaneho silang dalawa papunta sa isang plaza. Lumalabas na pinuntahan ni Chang-jin si Jin-mook at pinilit siyang magsalita sa harap ng publiko. Ang pakay ni Chang-jin ay makuha ang suporta ng publiko at tulungang maging maayos ang takbo ng Moonju Project. Dumiretso si Dong-sik sa gitna ng mga tao gamit ang sasakyan. Galit niyang hinila si Jin-mook palayo sa mic. Nagalit ang mga tao dahil sa paningin nila, matagal nang suspek sa pagpatay si Dong-sik. Akala ng mga tao dahil kay Dong-sik kaya nabigo ang Moonju Project 20 taon na ang nakalipas. Sinabi pa ng isang babae na karma ang pagkawala ni Minjung. Dahil dito, sobrang nagalit si Dong-sik. Sinugod niya ang babae para makipagtalo pero lumapit si Haewon at nagkunwaring pinapakalma ang lahat. Pagkatapos, sinabihan ni Haewon si Dong-sik na lumayo sa kanyang anak na si Jongjae. Lumalabas na tumestigo si Jongjae para kay Dong-sik 20 taon na ang nakalipas at ngayon ay kakalaya lang ni Dong-sik. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Dong-sik na may malaman si Jongjae dahil mas kaunti ang alam niya, mas ligtas siya. Inutusan ni Chang-jin ang kanyang mga tauhan na paalisin si Dong-sik. Walang sinabi si Dong-sik at agad siyang nakipagsuntukan sa kanila. Bumaba rin si Jo-won sa sasakyan para tumulong. Iginiit ni Jo-won na naka-duty siya. Dahil dito, muli silang dinala sa interrogation room. Pinayuhan ni Ji-hwa ang dalawa na makipag-ayos kay Chang-jin dahil ayaw rin niyang makita ang muka ng dati niyang asawa. Pagkatapos pinuntahan ni Jo-won si Hyuk para humingi ng tulong sa pag-iimbestiga sa nakaraan ni Jongjae. Sinasabi ng kutob ni Jo-won na may problema kay Jongjae. Nalaman din ni Dong-sik na si Ji-hoon ang naglabas sa media ng balita tungkol sa pag-aresto sa kanya. Kaya tinawag ni Dong-sik si Ji-hoon sa basement para komprontahin siya. Pero ipinaliwanag ni Ji-hoon na ginawa niya iyon para sa ikabubuti ni Dong-sik. Alam ni Ji-hoon na hindi maaaring si Dong-sik ang salarin dahil noong gabi ng insidente, nakita mismo ni Ji-hoon na nakikipagkita si Jongjae kay Minjung. Kasabay nito, natanggap din ni Jo-won ang impormasyon sa investigasyon na ipinadala ni Hyuk. Hinanap ni Jo-won si Dong-sik at tinanong kung saan pumunta si Jongjae. Sinabi ni Dong-sik na matapos mawala si Yuyon, pumunta si Jongjae sa ibang bansa para mag-aral. Pero nagpakita si Jo-won ng matibay na ebidensya na matapos mawala si Yuyon, ipinadala si Jongjae sa isang mental hospital at pinilit siyang magpagamot ng 4 na taon. Hinala ni Jo-won na si Jongjae ang pinagtatakpan ni Dong-sik, pero hinala lang ang lahat ng iyon. Alam ni Dong-sik na walang ebidensya si Jo-won. Dahil dito, halos mabaliw si Jo-won. Gusto lang malaman ni Jo-won kung sino ang salarin. Balik sa gabi ng insidente, palihim na lumabas si Minjung sa police station. Nagpadala si Jongjae ng mensahe dahil nag-aalala siya. Hindi nagtagal, nakita ni Dong-sik ang susi na naiwan ni Minjung. Tinawagan ni Dong-sik si Minjung. Habang nag-uusap silang dalawa, lumitaw si Jongjae. Nag-aalala si Jongjae na hindi ligtas si Minjung na mag-isang umuwi kaya gusto niya itong ihatid. Sinabi ni Minjung na ayaw pa niyang umuwi ng maaga dahil natatakot siya sa kanyang ama. Hindi nila inaasahang narinig ni Jin-mook ang lahat ng sinabi nila. Nawala sa mukha ni Jin-mook ang dati niyang mukhang inosente. Mabilis na tumakbo si Jin-mook pa uwi. Lumalabas na si Jin-mook ang salarin. Peke lang ang kapansanan sa pag-iisip at pagkautal ni Jin-mook. Pagkatapos gumawa ng krimen, palagi niyang inoobserbahan ang lahat ng tao sa paligid niya. Nagkunwari pa si Jin-mook na sobrang nasasaktan sa mga lugar na may kamera. Si Jin-mook ang totoong halimaw. Balik sa kasalukuyan, tinapik lang ni Dong-sik ang balikat ni Jo-won nang walang sinasabi. Sa sandaling iyon, tumawag si Jin-mook at gustong hingin ang contact number ni Jo-won. Nang makarating silang dalawa sa bahay ni Jin-mook, sinabi nitong gusto niyang hilingin kay Jo-won na palihim na imbestigahan ang kaso. Hindi komportable si Dong-sik habang tinitingnan ang peking kilos ni Jin-mook. Ang totoo, alam ni Dong-sik na si Jin-mook ang mamamatay tao pero wala lang siyang ebidensya. Hindi iyon alam ni Jo-won, kaya agad siyang pumayag na tulungan si Jin-mook sa investigasyon. Ikinuwento ni Jin-mook ang nangyari noong gabing iyon. Alas 7:17 ng gabi, umuwi si Minjung. Ilang pangungusap pa lang ang napag-uusapan nilang mag-ama nang pumasok si Minjung sa kanyang kwarto. Alas 8:33 ng gabi, pumunta si Ji-hoon sa supermarket para bumili ng alak. Pagkatapos, sabay-sabay na pumunta ang lahat sa restaurant ni Jae para maghapunan. Mukhang maayos ang lahat. Hiniling ni Jo-won kay Hyuk na tulungan siyang makuha ang internal surveillance video ng police station. Agad namang ipinaalam ni Hyuk iyon sa ama ni Jo-won. Sinabi ni Gi-hwan na ibigay kay Jo-won ang anumang gusto niya basta huwag na siyang hayaang gumawa pa ng problema. Sa kabilang panig, pinuntahan ni Jongjae ang kanyang ina. Sinabi niyang humingi siya ng leave. Nag-aalala si Haewon na baka magkasakit ulit ang kanyang anak kaya wala na siyang sinabi. Pagkaalis ni Jongjae, lumabas si Chang-jin mula sa loob na kwarto. Pinag-usapan nilang dalawa ang pagpapabilis sa Moonju Project.
May hawak si Chang Jin na dashcam video mula sa gabi ng insidente. Nakuha sa video kung sino ang nakatagpo ni Minjung bago siya pinatay. Pero lumitaw din si Jong Jae sa video. Nagdesisyon si Haewon na burahin muna ang parte ng video na kasama ang kanyang anak bago iyon ibigay sa mga pulis. Natanggap ni Jo-won ang investigation report mula kay Hyuk. Si Sang-bae lang ang pumasok sa surveillance room ng police station. Pinuntahan ni Jo-won si Sang-bae. Matapos tiyaking hindi nagre-record si Jo-won, sinabi ni Sang-bae ang katotohanan. Si Sang-bae mismo ang nag-delete sa video sa archive room dahil nagtitiwala siya kay Dong-sik. Dumating din si Dong-sik sa sandaling iyon. Pinaalalahanan ni Dong-sik si Sang-bae na huwag na nitong ilagay sa peligro ang sarili para sa kanya. Kasabay nito, nakatanggap ang crime squad ng dashcam video mula sa isang anonymous na tao. Lumitaw sa video si Ji-hoon. Ang totoo, lumitaw din si Jong Jae makalipas ang ilang sandali. Pumunta lang si Ji-hoon sa supermarket. Pero pinutol ang video mula sa parting lumitaw si Jong Jae, kaya ang natira lang ay ang eksenang naglalakad si Ji-hoon sa likod ni Minjung. Dahil dito, inakala ng mga tao na sinusundan siya ni Ji-hoon. Umalis ang crime squad para arestuhin si Ji-hoon. Pinayuhan ni Dong-sik si Ji-hoon na manatiling kalmado. Sa interrogation, kailangan lang sabihin ni Ji-hoon ang katotohanan. Agad na pumunta si Dong-sik sa storage room para hanapin si Jong Jae dahil naroon din si Jong Jae noong gabing iyon. Kayang patunayan ni Jong Jae na inosente si Ji-hoon, pero kakahingi lang ni Jong Jae ng leave. Dumating si Sang-bae at sinabi kay Dong-sik na mauna na siyang umalis dahil hindi niya hahayaang magdusa si Ji-hoon. Bilang kapamilya ng suspek, hindi pwedeng sumali si Ji-hwa sa interrogation. Nagtipon ang lahat sa restaurant ni Jae-yi. Sobrang sakit ng nararamdaman ni Ji-hwa. Inaasahan pa nga niyang si Jong Jae ang salarin. Pag-angat pa lang ng ulo ni Dong-sik, lumitaw si Jin-mook sa pintuan. Umiiyak na sinabi ni Ji-hwa na walang kinalaman si Ji-hoon sa pagkamatay ni Minjung. Sumagot si Jin-mook na alam niyang hindi si Ji-hoon ang gumawa noon. Hindi na ito kinaya ni Dong-sik. Pumunta si Dong-sik sa isang eskinita. Pagkatapos, binuksan niya ang isang luma at abandonadong drawer. Kasabay nito, natuklasan ni na Jo-won at Dong-sik na biglang nagkaroon ng signal ang phone ni Minjung. Lumalabas na nauna na silang humingi ng tulong sa technical department, kaya kapag binuksan ang phone ni Minjung, agad silang makakatanggap ng signal, pero nawala rin ang signal makalipas ang ilang sandali. Ginamit nilang dalawa ang GPS para makarating sa kalapit na lugar. Nagpadala ng text ang patay na babae at nagmakaawa sa kanyang ama na iligtas siya. Balik sa gabi ng insidente, kabadong hinintay ni Jin-mook na makauwi ang kanyang anak. Pagkapasok ng anak niya sa bahay, agad na isinara ni Jin-mook ang pinto. Sa oras na iyon, nag-aalala si Dong-sik kaya tinawagan niya si Minjung. Kasabay nito, dumaan si Dong-sik sa harap ng supermarket at napansing patay ang mga ilaw sa bahay. Akala ni Dong-sik ay natutulog na si Minjung kaya hindi niya iyon pinansin. Tumalikod si Dong-sik at tumakbo. Hindi nagtagal, pumunta si Ji-hoon sa supermarket para bumili ng alak. Kasabay nito, ginagawa ni Jin-mook ang krimen sa secret room. Nagmamadaling nagbihis si Jin-mook para pagbuksan si Ji-hoon pero nahulog niya ang susi ng kwarto. Nang bumalik si Dong-sik mula sa pagtakbo, naramdaman niyang may mali. Nagkataong hawak ni Dong-sik ang susi ng bahay na naiwan ni Minjung. Nagdesisyon si Dong-sik na gamitin ang susi para buksan ang pinto ng supermarket. Nang ibaba niya ang kanyang sapatos, may nakita si Dong-sik na isa pang susi sa sahig. Iisa lang ang nakalak na pinto sa buong bahay. Napaisip si Dong-sik kung ano ang nakatago sa loob. Sabik na binuksan ni Dong-sik ang pinto at pumasok. Nakita niya ang phone ni Minjung at 10 dulo ng mga daliri ng isang babae. Makalipas ang ilang sandali, desperadong kinumpirma ni Dong-sik na mga daliri iyon ni Minjung. Tatawag na sana si Dong-sik sa mga pulis nang mag-text sa kanya si Ji-hoon. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Jin-mook si Dong-sik at inimbitahan siyang maghapunan sa restaurant ni Jae-yi. Pinigilan ni Dong-sik ang sakit at sinubukang panatilihing kalmado ang boses niya habang sinasabi sa kabilang linya na pupunta siya. Pagkababa ng tawag, gusto pa ring tawagan ni Dong-sik ang mga pulis pero naalala niyang kapag walang bangkay, hindi maaaring magsampa ng kaso. Pagkatapos, nagmadaling lumabas si Dong-sik sa bakuran para hanapin ang bangkay ni Minjung. Kahit hindi niya nakita ang bangkay, natagpuan ni Dong-sik ang phone ni Geum-hwa. Pinatunayan nito na si Jin-mook ang may gawa ng lahat ng kaso. Desidido si Dong-sik na mahuli si Jin-mook, kaya nagplano si Dong-sik na gumawa ng patibong para mahuli siya. Kaya inilagay ni Dong-sik ang mga daliri ni Minjung sa harap ng pinto ng supermarket. Balik sa kasalukuyan, si Dong-sik din ang nagpadala ng mensahe mula sa phone ni Minjung. Gusto ni Dong-sik na pilitin si Jin-mook na ibaba ang kanyang depensa. Hinanap ni Jin-mook sina Dong-sik at Jo-won. Sinabi ni Jin-mook na may gusto pa siyang idagdag. Ikinuwento ni Jin-mook na noong gabi ng pagpatay, si Jae-yi lang ang umalis sa mesa habang kumakain sila. Agad na pinuntahan ng dalawa si Jae-yi, pero sinabi ni Jae-yi na pagod siya noon kaya umakyat siya para matulog. Muling tinanong ni Jae-yi si Jo-won kung sino ang makakapansin sa pag-alis niya ng ganoon. Sinabi ni Jo-won na hindi niya pwedeng sabihin pero nahulaan pa rin ni Jae-yi na si Jin-mook iyon. Sa sandaling iyon, itinulak ni Ji-hoon ang pinto at pumasok. Sobrang nagulat ang lahat. Lumalabas na pumunta si Jong Jae sa police station para umamin kaya pinalaya si Ji-hoon. Nakakulong si Jong Jae sa detention center. Nasa labas ng kulungan ang kanyang ina. Malakas na tinanong ni Haewon kung bakit ganoon ang ginawa ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Jong Jae na sinasabi lang niya ang katotohanan at ayaw niyang mapagbintangan ang mabubuting tao.
Nang dumating si Dong-sik, umalis ang lahat. Pabirong sinabi ni Jong-jae na baka siya nga ang salarin pero malinaw na alam ni Dong-sik na hindi iyon totoo. Sinabi ni Dong-sik kay Jong-jae na siya ang nagpadala ng mensahe. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Dong-sik ng mensahe mula kay Sang-bae. Lumalabas na nakatanggap si Jin-mook ng isa pang mensahe at galing din iyon sa phone ni Min-jung. Napaisip si Dong-sik kung ano ang nangyayari. Si Dong-sik ang nagpadala ng naunang mensahe pero sa pagkakataong ito, wala siyang ipinadalang kahit ano. Nagmadali siyang pumunta sa lugar kung saan nakatago ang phone ni Min-jung at natuklasang nawala na talaga iyon. Isang mapa lang ang naiwan sa loob. Sinundan ni Dong-sik ang mapa papunta sa meeting point at nalaman niyang si Jae iyon. Ayaw ni Dong-sik na madawit siya rito pero tumanggi si Jae na ibalik ang phone. Tinanong ni Jae si Dong-sik kung pinatay din ba ni Jin-mook ang kanyang ina. Kahit hindi sumagot si Dong-sik, alam na ni Jae ang sagot. Sobrang sakit ng nararamdaman ni Jae at ayaw niyang mag-isang mamatay si Dong-sik. Gusto ring sumali ni Jae sa kasong ito para mahuli si Jin-mook. Sa kabilang banda, hiniling ni Jo-won kay Hyok na mag-imbestiga. Natuklasan ni Hyok na nakita si Jae mga 80 metro mula sa lugar kung saan nagkaroon ng signal ang phone ni Min-jung. Ngayon, nagdala sila ng search warrant sa restaurant ni Jae. Sinabi ni Jo-won na hindi nila dapat pagdudahan si Jae. Sumang-ayon din ang isang kasamahan at sinabing kung maghihinala sila, dapat paghinalaan din si Dong-sik dahil noong gabi ng pagpatay, dumating si Dong-sik sa restaurant ng alas 9 ng gabi. Dahil sa sinabi niya, nagsimulang maghinala si Jo-won. Ginamit ni Jo-won ang mga koneksyon ng kanyang ama para mahanap ang technical department. Alam niyang pumunta si Sang-bae sa opisina para mag-delete ng video at nasa neutral zone ang camera. Walang autoridad ang mga pulis na mag-delete ng mga video sa lugar na iyon. Nagmaneho si Jo-won papunta sa camera. Umakyat siya sa bubong ng sasakyan at natuklasang nakatutok ng diretso ang camera sa pinto ng supermarket. Ibig sabihin, siguradong may napakahalagang nakunan ang video na binura ni Sang-bae. Sa kabilang banda, kumuha si Jin-mook ng isang piraso ng karne mula sa refrigerator at paulit-ulit itong tinagagamit ang palakol na parang may gusto siyang tanggalin mula sa karne. Pumunta si Jin-mook sa butcher shop ni Jae. Habang nag-uusap sila, hinawakan ni Jin-mook ang kutsilyo sa chopping board. Dahil sa ginawa niyang iyon, natakot si Jae. Sinabi niyang paparating si Dong-sik. Tinanong niya si Jin-mook kung may gusto ba itong gawin. Sumagot si Jin-mook na wala iyon at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nilak ni Jae ang pinto at nang bumalik siya, nakita niya ang iniwan ni Jin-mook. Iyon ang hairpin na suot ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. May isang piraso rin ng papel sa tabi nito. Binuksan niya ang papel at nakasulat doon. Sa ibabang bahagi ng Munju Reed Field, 50 metro ang layo sa tabi ng bato. Pinuntahan ni Jo-won si Dong-sik at tinanong kung sino ang salarin. Isang hepe ng pulisya na 1 taon na lang bago magretiro. Bakit kailangan niyang pumunta sa police station ng madaling araw para burahin ang surveillance video? Kapag hindi sinabi ni Dong-sik ang katotohanan, pupunta pa rin si Jo-won at aarestuhin si Sang-bae. Resulta lang ang gusto ng mga nakakataas. Wala silang pakialam kung sino ang totoong salarin. Pagkatapos, inilabas ni Jo-won ang kanyang posas. Biglang tumawag si Jae at idiniin na kapag may nangyari sa kanya, siguradong aarestuhin nila si Jin-mook. Sumigaw si Dong-sik kay Jo-won na tumabi siya. May masamang kutob din si Jo-won na may malaking mangyayari. Sa kabilang panig, naghuhukay si Jae sa lugar kung saan inilibing ang kanyang ina. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang tunog ng isang sasakyan. Sa kabilang panig, bumalik si Jin-mook sa kanyang bakuran. Lumalabas na nakita ni Jin-mook ang mga pulis na papunta para iligtas si Jae. Isa-isang pinulot ni Jin-mook ang mga brick sa lupa. Pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Jae, sobrang nag-alala si Dong-sik. Pero nang maalala ni Dong-sik ang naunang sinabi ni Jin-mook, napagtanto niyang patibong iyon. Kaya sinabi ni Dong-sik kay Jong-jae na hanapin si Jae at sila naman ni Jo-won ay dumiretso sa bahay ni Jin-mook. Habang inaalis ni Jin-mook ang mga brick na nakapatong sa bangkay ni Min-jung, biglang sumugod si Jo-won. Noong una, nagbanta si Jin-mook sa pamamagitan ng isang tanong. Mag-isa bang pumunta si Jo-won? Pero hindi nagtagal, lumitaw si Dong-sik mula sa itaas at mabilis nilang inaresto ang mamamatay taong 20 taon na nilang hinahanap. Mabilis na naiulat sa balita ang insidente. Nakita rin ni Gi-hwan ang kanyang anak sa TV. Tinawagan ni Gi-hwan ang hepe ng pulisya at iniutos ang masusing investigasyon sa kaso. Baka pwedeng gamitin ni Jo-won ang pagkakataong ito para magkaroon ng malaking kontribusyon at makabalik sa headquarters sa Seoul. Pagkababa ng tawag ni Gi-hwan, dumating si Hyok. Binigyan ni Gi-hwan si Hyok ng 3 gagawin. Una, kailangang madalas banggitin ng media ang pangalan ni Jo-won. Pangalawa, hindi sila dapat maglabas ng anumang detalye tungkol sa kaso sa media. Pangatlo, hindi dapat mabunyag ang tungkol kay Dong-sik. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng malaking kontribusyon ang anak ni Gi-hwan at magkakaroon din ng pagkakataong tumaas ang posisyon. Nasa forensic team na ang autopsy report. Ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Min-jung ay multiple organ failure na nauwi sa cardiac arrest. Ipinakita ng mga senyales ng pagdurugo sa ilalim ng balat ng mga dulo ng daliri na buhay pa si Min-jung nang putulin ang kanyang kanang kamay at pagkatapos ay inilibing siya. Nakatanggap si Dong-sik ng text message mula kay Ji-hwa. Mabigat ang puso niya dahil sa konsensya.
Malaki ang posibilidad na habang hinahanap niya ang bangkay ni Minjung, buhay pa ito. Hindi niya kayang isipin ang sakit na pinagdaanan nito bago mamatay. Sa wakas, nabunyag ang katotohanan. Binisita ni Jo Won ang bangkay ni Geum-hwa. Nalungkot si Jo Won dahil namatay ito habang tinutulungan siyang mag-imbestiga. Sinabi ng manager na karaniwang walang kumukuha sa mga bangkay ng mga ilegal na imigrante. Lalo pang nakonsensya si Jo Won. Sa sandaling iyon, dinala ni Sang-bae ang mga papeles dahil isinuko ni Jin-mook ang karapatan niyang kunin ang bangkay ni Minjung. Ang police station na ang bahala sa cremation. Sa funeral, malungkot ang lahat. Bumagsak sa lupa si Ji-hoon na totoong nagmamahal kay Minjung. Biglang nakatanggap si Ji-hwa ng balita na gustong makipagkita ni Jin-mook kina Dong-sik at Jo Won. Kaya pumunta silang dalawa sa interrogation room para makipagkita kay Jin-mook. Sa interrogation room, nagsimulang magsalita si Jin-mook. Ikinuwento ni Jin-mook ang kanyang kabataan. Noong panahong iyon, nagustuhan ni Jin-mook ang isang massage girl na nagngangalang Mi Haye. Pagkatapos, iniwan ni Mi Haye si Jin-mook at ang kanyang anak at bigla itong nawala. Hinanap ni Jin-mook si Mi Haye sa lahat ng lugar. Pero pinagalitan si Jin-mook ng mga kaibigan ni Mi Haye at sinabing isa itong bayarang babae at pinaglalaruan lang nito si Jin-mook. Pinayuhan ng kaibigang ito si Jin-mook na huwag nang magpakatanga. Nagsimula ang serial murder case mula sa sandaling iyon. Nang gawin ni Jin-mook ang krimen, nakita siya ni Jo Seon. Siyempre, hindi pwedeng mag-iwan si Jin-mook ng buhay na saksi. At ganoon nga, dahil sa kanyang sakit na pag-iisip, nagsimulang sunod-sunod na gumawa ng krimen si Jin-mook. Mga batang babae ang laging pinupuntirya ni Jin-mook. Pero nang tanungin ni Dong-sik ang mga pangalan ng mga biktima, iginiit ni Jin-mook na nasa isip lang niya ang lahat ng iyon. Dahil dito, sobrang nagalit ang lahat ng naroon. Sa sandaling iyon, nagsalita si Jo Won at tinanong kung hindi ba totoong anak ni Jin-mook si Minjung. Tama. Agad na nawala ang pag-iingat ni Jin-mook. Nauutal niyang sinabi na totoong anak niya si Minjung. Alam ni Dong-sik ang kahinaan ni Jin-mook, kaya sinadya niyang galitin ito. Kinumpirma ni Dong-sik na ganoon nga si Mihe. Maraming chismis tungkol sa kanya. Naalala ni Jin-mook ang nakaraan. Matagal nang alam ni Minjung na nagpapanggap lang ang kanyang ama na may kapansanan sa pag-iisip. Tinanong niya si Jin-mook kung totoong ama ba niya ito dahil nararamdaman niyang may mali. Pero kung hindi siya totoong anak ni Jin-mook, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang tumira kasama nito. Dahil sa tanong na iyon, nagalit si Jin-mook. Hindi na niya kayang makinig. Agad niyang itinaob ang mesa at sinugod si Dong-sik para sakalin ito. Nang makita iyon ni Jo Won, agad niyang pinabagsak si Jin-mook. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pumunta silang dalawa sa lugar ng mga bayarang babae para hanapin si Mi Haye. Dati nagtatrabaho si Jo Won sa Foreign Affairs Department at siya ang namamahala sa paghahanap sa mga ilegal na imigrante. Ang tatlong namatay na biktima, kasama si Geum-hwa, ay pawang mga kaibigan ni Mi Haye. Nahanap nila ang mga ito gamit ang phone ni Jin-mook. Pumunta silang dalawa sa isang massage parlor. Base sa litrato, nalaman nilang nagtrabaho roon si Mi Haye, pero namatay ito noong nakaraang taon sa isang aksidente sa kalsada. Bumalik silang dalawa sa interrogation room. Nahulaan ni Dong-sik kung bakit tuwing ika-21 ng Oktubre gumagawa ng krimen si Jin-mook dahil iyon ang araw na nagkakilala sila ni Mi Haye. Sa nakalipas na 20 taon, hinahanap ni Jin-mook si Mi Haye para patayin ito. Pero namatay si Mi Haye sa isang aksidente, kaya pinatay niya si Minjung sa araw na iyon para masunod ang kanyang kabaliwan. Mariing tumanggi si Jin-mook na aminin iyon. Naglabas si Dong-sik ng isang inihanda ng report. Ipinakita ng resulta na 79% hindi tugma ang kanilang relasyon sa dugo, kaya muli na namang nawalan ng kontrol si Jin-mook. Patuloy na nagsinungaling si Dong-sik na hindi talaga patay si Mi Haye. Alam ni Mi Haye na hinahanap siya ni Jin-mook, kaya nagpalit siya ng pangalan at lumipat sa ibang lungsod para manirahan. Nang tumayo si Dong-sik para umalis, sa wakas ay nagsalita si Jin-mook. Sinabi ni Jin-mook na kapag dinala nila roon si Mi Haye, sasabihin niya kung saan inilibing ang lahat ng bangkay kasama ang kapatid ni Dong-sik. Hinukay ng mga pulis ang supermarket at natagpuan ang lahat ng bangkay ng mga biktima maliban kay Yuyon. Nang makita ni Jae-yi ang bangkay ng kanyang ina, umiyak siya sa sobrang sakit. Kinaumagahan, pinuntahan ni Jo Won si Dong-sik. Hinanap din ni Dong-sik ang kanyang kapatid sa lahat ng lugar pero hindi pa rin niya ito makita. Habang nag-uusap sila, pinalakas ni Jo Won ang loob ni Dong-sik. Sabay na nakatanggap ng tawag ang dalawa. Lumalabas na tinapos ni Jin-mook ang kanyang sariling buhay. Ang huling sinabi ni Jin-mook ay hindi niya pinatay si Yuyon. Itinuring na matagumpay na nalutas ang kaso. Agad ginamit ni Gi-hwan ang kanyang mga koneksyon para ma-promote si Jo Won. Pero hindi pa rin nahuhuli ang totoong salarin. Wala sa mood si Jo Won para sa ibang bagay. Sa halip, inamin ni Jo Won ang mga nauna niyang ginawa, na inabuso niya ang kanyang kapangyarihan nang walang pahintulot ng kanyang mga nakakataas, at naging dahilan iyon ng pagkamatay ni Geum-hwa. Sobrang nagulat ang committee na nagre-review sa promotion ni Jo Won dahil sa ginawa niya. Makalipas ang 3 buwan, pinapanood ni Dong-sik ang isang lumang tape. Ito ang tape na nirecord ng kanyang ina para kay Dong-sik noong nasa military siya. Nakuha ng mga sinabi ng kanyang ina sa video ang atensyon ni Dong-sik. Pinayuhan niya si Jin-mook na umuwi at magpahinga dahil buong araw itong nagpakahirap sa pagkukumpuni ng bahay.
Kaya kumuha si Dong-sik ng martilyo at paulit-ulit na hinampas ng matindi ang sahig. Parang nakita ni Dong-sik ang singsing ng kanyang kapatid. Iyon ang regalong ibinigay ni Dong-sik sa kanya bago siya pumasok sa kolehiyo. Pero nagkamali si Dong-sik. Piraso lang iyon ng basag na salamin na tinatamaan ng liwanag. Muling inihampas ni Dong-sik ang martilyo. Patuloy na ibinuhos ni Dong-sik ang kanyang galit sa sahig. Lumipat ang eksena sa police station. Tinitingnan ni Sergeant Gil-gu ang litrato ni na Jong-jae at Dong-sik sa pader habang binibigyan sila ng parangal. Nalungkot sina Gil-gu at Officer Guang-yang sa hindi patas na kapalaran. Pinag-usapan nila ang pagtatapos ni Jin-mook sa sarili niyang buhay. Pagkatapos, humingi ng leave si Jo-won pero nanatili si Dong-sik sa kanyang posisyon. Nagpapatrol si Dong-sik kasama si Ji-hoon. Mukhang nag-aalala si Ji-hoon kay Jae-yi na matagal nang nawawala. Iniisip lang ni Dong-sik kung saan siya dapat pumunta. Dumaan silang dalawa sa butcher shop ni Jae-yi at may nakita si Dong-sik na mga basyong bote ng alak sa harap ng pinto. Itinaas ni Ji-hoon ang shutter at nakita nila ang ilang middle-aged na babaeng nagtitipon para maglaro ng baraha. Sa pagkakataong ito, naroon din ang asawa ni Sergeant Gil-gu. Hindi na nag-isip ng matagal si Dong-sik at muling dinala ang grupong ito sa police station. Habang sumasakit ang ulo ni Dong-sik dahil sa mga babae, bumalik si Jo-won na 3 buwang nawala. Opisyal na nagsimulang magtrabaho ulit si Jo-won. Nakatanggap ng report ang lahat. Kusang pumunta si Jae-yi sa Major Crimes Unit para makipagtulungan sa investigasyon. Sa interrogation room, inamin ni Jae-yi na nakita siya malapit sa police station. Kinaumagahan, inamin niyang gusto niyang patayin si Jin-mook. Natanggap din ng lahat sa police station ang surveillance video noong gabing iyon. Hindi gaanong pinansin iyon ni Dong-sik. Sinabi niyang kailangan niyang asikasuhin ang ibang mga kaso. Hindi rin maintindihan ni Ji-hwa kung ano talaga ang gustong gawin ni Jae-yi. Kahit balak niyang patayin si Jin-mook, hindi basta-basta mapapasok ng kahit sino ang police station. Kung hindi naman niya nagawa ang balak niyang krimen, bakit siya pupunta roon para umamin? Ang totoo, may nakita si Jae-yi na palihim na pumasok sa likod na pinto pero hindi niya iyon direktang sinabi. Sinabi lang niya kay Ji-hwa na tingnan ang surveillance camera. Sa kabilang banda, naghahapunan si Jo-won kasama ang kanyang ama. Gusto ni Gi-hwan na ibalik si Jo-won sa headquarters pero sinabi ni Jo-won na maganda rin naman sa manyang police station. Sa sandaling iyon, tumakbo papasok si Hyuk at ipinakita kay Gi-hwan ang video ni Jae-yi na lumitaw malapit sa police station. Mukhang hindi nagulat si Jo-won na parang inaasahan na niya ang lahat. Nagbiro lang siya ng kaunti at pagkatapos ay umalis. Dahil dito, sobrang nagalit si Jae-yi. Muling pumunta ang lahat sa butcher shop ni Jae-yi. Naunang nagsalita si Ji-hwa at inisip na matagal nang alam ni na Dong-sik at Jong-jae ang tungkol dito. Pero hindi niya maintindihan kung bakit nila iyon itinago sa kanya. Sinabi ni Jae-yi na siya lang talaga ang nakakaalam tungkol dito. Wala nang ibang magawa si Dong-sik kundi dalhin si Ji-hwa para manood ng isang video. Sa kanyang huling habilin, sinabi ni Jin-mook na iiwan niya kay Dong-sik ang bahay. Kaya naisip ni Dong-sik na baka nasa bahay na iyon ang bangkay ng kanyang kapatid. Naalala ni Jong-jae ang nakaraan. Mayroon silang secret base noon. Posibleng itinago ni Jin-mook ang bangkay roon pero matapos ang insidente, ibinenta ng kanyang ina ang lupang iyon kay Chang-jin. Nang marinig iyon, nagdesisyon ang grupo na pumunta sa farm ni Chang-jin para maghanap. Hindi nagtagal, may nahukay si Ji-hoon. Lumapit si Dong-sik para tingnan iyon at nakitang isa itong bangkay na putol ang lahat ng daliri. Agad na dinala si Chang-jin sa interrogation room. Tinanong ni Ji-hwa si Chang-jin kung bakit may bangkay roon. Sumagot si Chang-jin na hindi rin niya alam. Sinabi pa niyang pribadong lugar niya iyon at kung basta-basta pumasok ang mga pulis, may karapatan siyang magsampa ng kaso. Sa sandaling iyon, iniulat ng search team na marami pa silang natagpo ang ibang bangkay, pero wala sa mga biktima ang nasa edad na 20. Umuwi si Dong-sik na dismayado. Naghihintay doon si Jo-won. May dalang mahalagang impormasyon si Jo-won. Sinabi ni Jo-won na nasira ang lahat ng surveillance camera bago mamatay si Jin-mook. Natagpuan sa tiyan ni Jin-mook ang death certificate ni Mihaye. Pagkasabi noon, tumalikod si Jo-won at umalis. Tiningnan ni Dong-sik ang kanyang ina sa lumang video at tumakbo papunta sa ospital. Biglang nakapagsalita ang kanyang ina. Kahit wala pa rin siyang malay, nasabi niya ang dalawang salitang fireplace. Naalala ulit ni Dong-sik ang mga sinabi ni Jin-mook. Tumakbo si Dong-sik pabalik sa kanyang basement at gumamit ng martilyo para gibain iyon. Sa wakas, natagpuan ni Dong-sik ang kanyang kapatid. Lumalabas na itinago sa loob ng pader ang kapatid ni Dong-sik sa nakalipas na 20 taon. Sa kabilang banda, mag-isang pumunta si Sang-bae sa butcher shop ni Jae-yi. Tinanong ni Sang-bae si Jae-yi kung nakita ba siya nito noong araw na pumunta siya sa police station. Lumalabas na palihim na pumasok si Sang-bae sa station gamit ang likod na pinto noong gabing iyon. Sa sandaling iyon, dumating ang hepe ng Major Crimes Unit. Sinabi niyang inaresto si Sang-bae dahil sa kasong pagtulong sa isang suspek na tapusin ang sariling buhay. Agad nagsimulang mag-imbestiga ang search team sa manyang police station. Sa safe sa opisina ni Sang-bae, nakita nila ang isang pising pangisda at ang death certificate ni Mihaye. 3 buwan na ang nakalipas, hindi nagtagal matapos mamatay si Jin-mook. Nakatanggap si Jo-won ng video mula sa isang private detective. Nakunan sa video ang pagtatangka ni Jae-yi na patayin si Jin-mook.
Kinabukasan, biglang nawala si Jae-yi. Naramdaman ni Jo-won na may mali, kaya nagpadala siya ng anonymous na sulat para takutin si Jae-yi. Sa sulat, sinabi ni Jo-won na pumunta siya sa Major Crimes Unit para mag-report. Pagkatapos, sinimulang sundan ni Jo-won si Jae-yi pero palagi niyang nakikita si Sang-bae sa malapit. Balik sa kasalukuyan, dinala si Sang-bae sa interrogation room dahil sa ebidensyang nakita sa safe. Sinabi ni Sang-bae na magsasalita lang siya kapag nakaharap niya si Dong-sik. Mabigat ang loob ni Dong-sik nang humarap siya kay Sang-bae. Ipinaalam ni Dong-sik kay Sang-bae na natagpuan na niya si Yuyon. Nakaisip si Dong-sik ng libu-libong paraan para mahanap si Yuyon. Pero hindi niya kailanman inasahang nasa basement lang niya ito. Matapos pigilan ni Dong-sik ang kanyang emosyon, sinimulan niya ang interrogation ayon sa tamang proseso. Tinanong ni Dong-sik si Sang-bae kung siya ba ang salarin. Kinumpirma ni Sang-bae na hindi siya iyon. Pagkatapos magtanong, tumayo si Dong-sik at aalis na sana. Sinabi ni Sang-bae na pinagsisisihan niya ang ginawa niya 20 taon na ang nakalipas dahil habang mas lumalapit sila sa katotohanan, lalo itong nagiging delikado. Ayaw ni Dong-sik na madawit sa komplikadong kasong ito si Sang-bae na malapit ng magretiro. Pagkalabas, pumunta si Dong-sik sa butcher shop ni Jae-yi. Iniisip ng lahat na hindi kayang saktan ni Sang-bae ang kahit sino. Sa sandaling iyon, pumasok si Ji-hwa. Nakuha niya ang surveillance video ng police station. Sinabi niyang hindi nakalock ang pinto ng opisina ni Sang-bae kahit tapos na ang oras ng trabaho at malayang nakakapasok at nakakalabas ang lahat ng pulis. Ibig sabihin, posibleng maging suspek ang lahat pero hindi sapat ang ebidensyang ito para mahatulan si Sang-bae. Tinanong ni Ji-hwa kung bakit kailangang gawin iyon ng salarin. Naintindihan ni Dong-sik na may taong gusto lang makuha ang atensyon ng mga pulis. Katulad ito ng ginawa ni Dong-sik noon gamit ang mga daliri ni Minjung. Habang nalilito pa rin ang lahat, alam na ni Dong-sik ang sagot. Tiningnan ni Dong-sik ang kamera at tama nga siya, nakita niyang nakangiti si Jo-won habang nakatingin sa lente. Pinuntahan ni Dong-sik si Jo-won para humingi ng paliwanag. Pero mariing itinanggi iyon ni Jo-won. Sinabi ni Jo-won na hindi mahalaga kung sino ang gumawa noon. Ang mahalaga ay kung mapagkakatiwalaan ba talaga ang mga tao sa Manyang. Matapos tapusin ni Jinmook ang sarili niyang buhay, nawala si Jae-yi ng 3 buwan. Isiniwalat din ni Ji-hoon sa mga reporter ang emergency arrest kay Dong-sik. Kaya tinanong ni Jo-won kung talagang wala ba silang itinatago tungkol kay Dong-sik. Pagkalabas, tinawagan ni Dong-sik ang dati niyang kasamahan at nalaman ang IP address ng email na nagpadala ng video. Nasa mismong ibaba iyon ng bahay ni Jo-won. Lumalabas na gusto ni Jo-won na gabayan si Dong-sik para siya mismo ang mag-imbestiga sa katotohanan. Naintindihan ni Dong-sik ang intensyon nito. Pinuntahan ni Dong-sik si Jae-yi para malinaw na itanong kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Sinabi ni Jae-yi ang katotohanan. Hindi inasahan ni Dong-sik na talagang sangkot si Sang-bae sa insidente. Balik sa police station, malapit nang matapos ang 72 oras na detention ni Sang-bae. Si Jo-won ang unang tumakbo papunta roon. Naglagay si Jo-won ng tracking device sa wallet ni Sang-bae. Pagkalabas pa lang ni Sang-bae sa pinto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dong-sik pero agad niya itong ibinaba. Ilang sandaling nagmasid si Jo-won at napansing na wala ang signal. Lumalabas na hinarang ng police headquarters ang signal. Naglakad si Jo-won sa lobby para ipagpatuloy ang pagbabantay nang biglang may tumawag sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niyang sina Officer Gwang Yang at Sergeant Gilgu iyon. Pareho nilang sinabi na nasa headquarters sila para bisitahin ang isang kaibigan. Naghahanap si Jo-won ng pagkakataong umalis pero biglang lumabas ang kanyang ama mula sa elevator. Tinawag niya si Jo-won papasok sa sasakyan. Sinabi ni Jo-won na may trabaho pa siyang kailangang gawin at gusto niyang bilisan ng kanyang ama ang pagsasalita. Sinabi ni Gi-hwan na tapos na ang kaso at hindi na kailangang ipagpatuloy ni Jo-won ang investigasyon. Pagkatapos, sinubukan niyang daanin sa pagiging ama para pigilan ang kanyang anak. Pero mula 8 taong gulang pa lang si Jo-won, kinailangan na niyang mamuhay ng mag-isa sa ibang bansa. Bilang ama, hindi kailanman binisita ni Gi-hwan si Jo-won. Hindi kayang kontrolin ni Gi-hwan ang kanyang anak. Galit na lang niyang naigaw ang 2 salitang, bumaba ka sa sasakyan. Sa kabilang banda, magkasamang naghahapunan sina Haewon at Changjin. Gusto ni Haewon na kumuha si Changjin ng pampatulog para sa kanya. Agad na nalaman ni Changjin na para iyon sa kanyang anak. Alam din niyang 4 na taon na nasa mental hospital si Jongjae. Agad na binago ni Haewon ang usapan. Sinabi niyang natagpuan na ang bangkay ni Yuyon. Tinanong niya kung makakaapekto ba iyon sa development project. Diretso namang sinabi ni Changjin na nag-aalala siya sa kanyang anak. Mukhang may alam siyang mahalagang bagay. Kasabay nito, nagpakita si Jongjae ng mga senyales na bumabalik ang kanyang sakit. Nakita niya sa salamin ang sarili niya noong bata pa siya. Nagsimula ring lumitaw sa harap niya ang mga hallucination. Mukhang higit pa sa normal na relasyon ang namagitan sa kanila ni Yuyon. Sa kabilang panig, kararating lang ni Dong-sik sa morgue. Hindi bali ang collarbone ng kapatid ni Dong-sik pero matinding bali ang kanyang gulugod at mga tadyang. Sinabi ng forensic pathologist na posibleng ilang beses binangga at dinaanan ng sasakyan ang biktima para magkaroon ng ganitong kondisyon. Tinawagan ni Dong-sik si Sang-bae. Tinanong ni Dong-sik kung bakit ganoon ang nangyari kay Yuyon. Ano ang itinatago niya? Siya ba talaga ang pumatay kay Jinmook?
Hingal lang ang narinig sa phone at walang sumagot. Binubuhat ng mamamatay tao si Sangbae papasok sa sasakyan. Kasabay nito, ginamit din ni Jowon ang GPS para habulin sila pero mga bakas lang ng dugo sa lupa at isang recording pen ang nakita niya. Sa sandaling iyon, biglang humarurot palabas ng scrapyard ang isang silver na van. Walang sinabi si Jowon. Agad niya silang hinabol. Habang nasa daan, tinawagan niya si Dong-sik at magkasama silang humabol pero biglang nawala ang signal. Halos mabaliw si Jowon sa paghabol. Pagdating ni Dong-sik, naroon na ang mga pulis. Agad lumuhod si Jowon at paulit-ulit na humingi ng tawad. Pagkatapos, nagsagawa si na Dong-sik at ang lahat ng farewell ceremony para kay Sangbae. Matapos ang funeral, pumunta si Dong-sik sa bahay ni Sangbae para ayusin ang mga naiwan nito. Hindi sinasadyang natuklasan ni Dong-sik na idinagdag ni Sangbae ang pangalan niya sa isang real estate document. Sinabi noon ni Sangbae na pagkatapos niyang magretiro, hahanap siya ng lugar kung saan tahimik niyang gugugulin ang kanyang pagtanda, na puno ng sakit na hindi niya maipaliwanag ang puso ni Dong-sik. Pagkatapos, pumunta ang lahat sa butcher shop ni Jae-yi pero si Dong-sik lang ang wala roon. Tumakas si Dong-sik papunta sa kung saan. Bago umalis, humingi ng tawad si Jowon kay Jae-yi dahil siya ang nagpadala ng video sa mga pulis. Sa oras na iyon, nakatanggap si Jae-yi ng mensahe mula kay Jongjae. Sinabi ni Jongjae na bibili sila ni Dong-sik ng fish soup na gustong-gusto ni Sangbae noong nabubuhay pa ito. Kinabukasan, nagmaneho si Jowon papunta roon. Ito rin ang lugar na nabanggit noon ni Sangbae. Bumaba si Jowon sa sasakyan at nakita niyang umiinom ng gamot si Jongjae. Lumapit si Jowon at ipinakita ang kanyang pag-aalala. Ikinuwento rin ni Jongjae na mayroon siyang amnesia. May mahabang panahon na wala siyang maalala kahit ano. Para sa kanya, para iyong pamumuhay sa impyerno. Gusto pa sanang magtanong ni Jowon pero pinutol siya ni Jongjae. Sinabi ni Jongjae na nasa paanan ng bundok si Dong-sik. Nang makarating siya sa paanan ng bundok, sa wakas ay nakita ni Jowon si Dong-sik. Matagal nang sobrang lungkot ni Dong-sik. Sinabi ni Jowon na anuman ang maging resulta, kailangan nang magsimulang kumilos ni Dong-sik. Nagsimula silang dalawa na magpalitan ng impormasyon. Naisip ni Jowon na bago mamatay si Sangbae, siguradong pumunta ito sa police station para makipagkita sa isang tao. Nagkataong nakita ni Jowon sina Sergeant Gilgu at Officer Gwangyang noong araw na iyon. Bumalik ang grupo sa butcher shop para mag-usap. Sinabi ni Jowon na ayon kay Officer Gwangyang, bibisitahin niya ang isang kaklase pero hindi normal ang ekspresyon ni Sergeant Gilgu. Pero base sa investigasyon ni Jowon, walang kaklase si Officer Gwangyang sa headquarters. Kaya may problema sa dalawang taong ito. Nagdesisyon si Jihwa na gumamit ng ilegal na paraan para makuha ang call history ni Gilgu. Sinabi ni Jongjae na magaling siya sa ganitong bagay. Sina Jowon at Jae-yi ang mamamahala sa pagbabantay. Pagkatapos, sinundan ni na Jowon at Jae-yi si Officer Gwangyang papunta sa police headquarters. Doon, nakipag-usap si Officer Gwangyang sa isang misteryosong tao. Pagkatapos, umupo si Officer Gwangyang sa lupa at umiyak. Nang makita iyon ni Jae-yi, dumiretso siya roon. Sinabi rin ni Officer Gwangyang ang katotohanan. Lumalabas na gusto niyang mailipat mula sa lokal na police station dahil matapos mamatay si Sangbae, nawalan siya ng taong sumusuporta sa kanya. Talagang bagay iyon sa ugali niya. Tiningnan din ni Jongjae ang call history ni Gilgu gamit ang kanyang mga koneksyon. Sa call history, natuklasan ni Jongjae na may isang phone number na tumawag kay Gi-hwan. Napaisip si Jongjae kung nag-uusap ba sila. Habang nag-iisip si Jongjae, tumawag ang kanyang ina para sabihing inumin niya ang gamot niya sa tamang oras. Inimbitahan din siya nitong dumalo sa development committee meeting sa linggo. Nawala ng pasensya si Jongjae at pinutol ang kanyang ina. Sinabihan niya itong huwag nang gumawa ng iba. Pagkasabi noon, itinapon niya ang bote ng gamot. Natanggap din ni na Jihwa at Dong-sik ang call history ni Gilgu. Sinabi ni Dong-sik na dapat ipaubaya kay Jowon si Gi-hwan. Malaki ang tiwala ni Dong-sik kay Jowon. Kasabay nito, ipinatawag ni Gi-hwan sina Jowon at Hyuk sa opisina. Sinabi ni Gi-hwan na pinuntahan siya ni Gilgu at may mga kakaibang sinabi ito. Sinabi ni Gilgu na sinusunod lang niya ang mga utos at instruction ng kanyang mga nakakataas. Pero walang ideya si Gi-hwan kung ano ang gustong sabihin ni Gilgu. May mas kakaiba pang mga bagay na sumunod. Bago mamatay si Sangbae, pumunta rin siya sa headquarters para hanapin si Gi-hwan. Halos iyon din ang oras na nawala ang tracking signal. Tinanong ni Jowon ang kanyang ama kung nasa kanya ba ang medical examination certificate. Sinabihan sila ni Gi-hwan na maingat na imbestigahan ang kasong ito. Sinabi ni Gi-hwan na magkasamahan din sila ni Sangbae. Pagkalabas, agad na tinawagan ni Jowon si Dong-sik. Base sa pagkakakilala ni Jowon sa kanyang ama, mukhang hindi ito nagsisinungaling. May dala ring balita ang tauhan ni Jihwa. Lumalabas na noong nakakulong si Sangbae, may pumunta para bisitahin siya. Ang taong iyon ay si Gilgu. Nagkasundo ang lahat na makipagkita kay Gilgu sa butcher shop. Sinabi ni Jae-yi na hindi siya naniniwalang masamang tao si Gilgu, pero kailangan nitong sabihin ang lahat ng alam niya para mahanap nila ang pumatay kay Sangbae. Sinabi ni Gilgu na si Sangbae ang tumawag sa kanya noong gabing iyon.
Ang tinatawag na forensic report ay isa palang ebidensya mula 20 taon na ang nakalipas at iyon ang guitar pick ni Dong-sik. Noong taong iyon, si Gil-gu mismo ang nagbigay ng report kay Sang-bae. Malinaw na nakasulat sa report na walang nakitang fingerprint o DNA noon. Naisip ni Sang-bae na may tumulong kay Dong-sik na linisin ang mga fingerprint kaya binugbog niya si Dong-sik. Sinabi ni Jo-won na maraming beses na niyang tiningnan ang case file pero hindi niya kailanman nakita ang report. Ipinaliwanag ni Gil-gu na sumusunod lang siya sa utos. Nawala ng pasensya si Jo-won at nagdesisyong ilabas ang call history ni Gil-gu. Matapos matanggap ni Gil-gu ang mensahe mula kay Sang-bae, 3 beses siyang tumawag sa opisina ni Gi-hwan at 3 beses din sa isang illegal na phone number. Iginiit ni Gil-gu na hindi talaga niya ninakaw ang report. Biglang naalala ni Gil-gu na hindi lang siya ang pumunta para makita si Sang-bae noong araw na iyon, kundi pati ang hepe ng Munju Police Station na si Cheol-moon. Pagkatapos, pinuntahan ni Jo-won si Cheol-moon. Inamin ni Cheol-moon na nakipagkita siya kay Sang-bae pero si Cheol-moon ang nagpatay sa surveillance video noong gabi ng pagkamatay ni Jin-mook. Sabay nilang natagpuan ang bangkay. Si Cheol-moon ang makakapagpatunay na inosente si Sang-bae pero sinabi ni Cheol-moon na nagkwentuhan lang sila tungkol sa nakaraan. Sinabi ni Jo-won na matagal na nakatingin si Sang-bae sa kamera noong gabing iyon. Sa pagsusuri sa galaw ng kanyang bibig, nalaman ni Jo-won kung ano ang gustong sabihin ni Sang-bae. Sinabi ni Sang-bae na ang taong pumatay kay Jin-mook ay papatayin din siya. Sinabi ni Jo-won na alam iyon ni Cheol-moon. Galit na idiniin ni Cheol-moon na tinapos ni Jin-mook ang sarili niyang buhay. Sa kabilang banda, nakatanggap si Chang-jin ng anonymous na email. Ibinunyag sa laman nito na si Chang-jin ang nagbigay kay Jin-mook ng gamit para tapusin ang sarili niyang buhay. Ang tungkod ni Chang-jin ang ginamit na sandata sa pagpatay. Peke lang pala ang pilay na binti ni Chang-jin. Napaisip si Chang-jin kung sino ang nagbabanta sa kanya. Sobrang nagalit siya. Lumalabas na siya ang pumatay kay Sang-bae. Sa kabilang banda, naghahapunan si Haewon kasama ang kanyang anak. Sinabi ni Jong-jae na nag-imbita siya ng mga bisita. Nagulat si Haewon nang makita niyang si Dong-sik iyon. Habang nagugulat si Haewon, tumawag si Chang-jin. Pero dahil naroon sina Jong-jae at Dong-sik, hindi sinagot ni Haewon ang phone. Kasabay nito, kinuha rin ni Jo-won ang phone ni Cheol-moon. Ginamit iyon ni Jo-won para tawagan ang illegal na phone number. Tumunog ang isa pang phone sa bag ni Haewon. Lumalabas na may koneksyon sa isa't isa ang lahat ng taong ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Jo-won. Tinanong niya kung bakit hindi nito sinagot ang phone. Humarap si Jo-won kay Jong-jae at tinanong kung talagang nawala ang kanyang alaala. Noong 15 ng Oktubre, taong 2021, tumakbo ang isang babae at sumigaw para humingi ng tulong. Balik sa kasalukuyan, hindi pa rin nasisimulan ang Munju Development Project. Nagbabanta ang mga construction company na kakasuhan si Chang-jin. Iniulat ng mga tauhan ni Chang-jin na kapag hindi muling sinimulan ang project, hindi lang malulugi ang kumpanya, kundi kukunin din ang naunang deposit. Kapag nangyari iyon, tuluyan ng malulugi si Chang-jin. Sa oras na iyon, nakatanggap si Chang-jin ng email mula sa isang misteryosong tao. Kailangang mag-imbestiga ni Chang-jin para malaman kung sino ang nagbabanta sa kanya. Sa kabilang banda, tinanong ni Dong-sik si Jong-jae kung ano ang itinatago niya. Pagkatapos, ipinakita ni Dong-sik ang hospital admission notice na mismong si Haewon ang pumirma. Ang phone number na nakalagay doon ay ang illegal na phone number ni Haewon. Tinanong ni Dong-sik si Jong-jae kung bakit malinaw niyang alam ang katotohanan pero itinatago niya iyon. Umiiyak na sumagot si Jong-jae na gusto lang niyang malaman kung kailan siya nagsimulang mawalan ng alaala. Habang sinasabi niya iyon, bumilis ang kanyang paghinga. Nang makita iyon ni Jo-won, agad siyang tumawag ng ambulance. Sinamantala rin ni Cheol-moon na nasa tabi niya ang pagkakataon para palihim na umalis. Matapos ang napakaraming pinagdaanan ni Dong-sik at Jo-won ng magkasama, nagkaroon ng kakaibang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Dinala si Jong-jae sa ospital at nakita ni Chang-jin ang lahat ng iyon. Tinawagan ni Chang-jin si Gi-hwan pero hindi sumagot si Jo-won. Sa oras na iyon, nakikinig si Gi-hwan sa report ni Hyuk. Tungkol sa guitar pick ang forensic report. Talagang walang DNA ng kahit sino roon. Ang mahalagang bagay ay misteryosong nawala ang report. Noong taong iyon, umasa ang mga pulis sa ganoong ebidensya para hatulan si Dong-sik na talagang walang katwiran. Naramdaman ni Hyuk na may itinatago si Gi-hwan. Ginamit ni Hyuk ang dahilan na gusto niyang tumulong para mag-imbestiga pa ng impormasyon pero maikli lang sumagot si Gi-hwan at pinaalis siya. May bagong natuklasan si Dong-sik. May bagong kamera na inilagay sa tapat ng detention building na wala roon bago mamatay si Jin-mook. Tumakbo roon si Ji-hwa at sinabing pag-aari ng construction company ni Chang-jin ang building. Si Chang-jin ang taong palaging sumasagot sa phone sa loob lang ng ilang segundo pero ngayon wala nang makakontak sa kanya. Napansin ni Dong-sik ang license plate number sa malapit. Eksaktong kapareho iyon ng sasakyang nakita niya noong gabing iyon. Nasa opisina ni Haewon si Chang-jin noong sandaling iyon. Lumalabas na matagal nang tinawagan ni Gil-gu si Haewon. Nawawala ang kopya ng appraisal report na nakatago sa safe ni Sang-bae at si Haewon mismo ang sumira sa original. Nasa nahulog na guitar pick ang mga fingerprint ng kanyang anak. Noong una, balak niyang punasan ang mga iyon pero kalaunan,
Nagdesisyon siyang sirain na lang ang lahat. Nagalit si Chang Jin dahil itinago niya ang katotohanan. Sinabi ni Haewon na wala ring mabuting ginawa si Chang Jin. Malinaw na nangako si Chang Jin na itatapon niya ang bangkay ni Yuyon, pero natagpuan ang bangkay nito sa pader ni Dong-sik. Naramdaman ni Chang Jin na sobrang delikado at hindi matatag si Jong-jae. Naintindihan ni Haewon na balak ni Chang Jin na patayin ang kanyang anak, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan para pumunta sa ospital at iligtas ito. Pero nang makarating sila, nawala na si Jong-jae. Lumalabas na kusa siyang tumakas. Nagkataong nakita niya si Jo-won na kararating lang sakay ng kanyang sasakyan. Dahil gusto ni Jo-won na tulungan si Jong-jae na maibalik ang kanyang alaala, dinala niya si Jong-jae sa basement ni Dong-sik. Pagkatapos, pumunta si Jo-won sa butcher shop para makipag-usap sa lahat. Sumali rin sa grupo ang babaeng forensic scientist. Sinabi niyang nagtamo si Yuyon ng maraming injury mula sa kanyang mga binti hanggang sa buto sa leeg, pero buo ang kanyang bungo. Posible lang itong mangyari kung nabangga siya ng sasakyan at siguradong tumatakbo iyon ng higit sa 45 kilometro bawat oras. May bago ring impormasyon ang panig ni Jihwa. Binanggit ni Jihwa ang construction site na nakita nila noong araw. Sinabi ni Jihwa na nagsimulang bumili si Haewon ng lupa sa paligid ng lugar na ito noong taong 1900 Sa nakalipas na 20 taon, naibenta ni Haewon ang halos lahat ng iyon. Bukod kay Chang Jin, sina Cheolmun at Kang Ja ang mga bumili. Si Kang Ja ang asawa ni Gilgu. At tama nga sila, may koneksyon ang lahat ng taong ito sa appraisal report. Pinuntahan ni na Dong-sik at ng iba pa si Gilgu. Nalaman nilang wala talagang alam si Gilgu sa mga detalye ng insidente. Si Gilgu lang ang inatasang magpalit ng report. Pero napansin ni Gilgu ang tingin ni Haewon at nahulaan niyang malamang may kinalaman sa anak nito ang mamamatay tao. Kumuha si Dong-sik ng martilyo at pinuntahan si Jong-jae. Pagkatapos, paulit-ulit na pinilit ni Dong-sik si Jong-jae na magsalita. Sa wakas, naalala ni Jong-jae ang nakaraan. Noong gabing iyon, talagang nakipagkita si Jong-jae kay Yuyon. Sa oras na iyon, paalis na sana si Jong-jae papuntang Amerika para mag-aral. Sobrang lungkot ni Yuyon. Nagtalo silang dalawa. Hindi lang uminom ng gamot si Jong-jae, uminom din siya ng alak. Nagmaneho si Jong-jae para hanapin si Yuyon. Dahil lasing siya, nasagasaan niya ito gamit ang kanyang sasakyan. Nahulog din ang guitar pick sa sandaling iyon. Inamin ni Jong-jae na siya ang pumatay. Sinabihan ni Jong-jae si Dong-sik na patayin siya. Nang tumakbo roon si Jo-won, pinakawalan ni Dong-sik si Jong-jae dahil kasasabi lang ni Jong-jae na nasagasaan niya si Yuyon habang nakahiga ito sa lupa. Ibig sabihin, bago dumating si Jong-jae, nakahandusay na si Yuyon sa lupa. Sa sandaling iyon, iniulat sa TV na nominado si Gi-hwan para sa bagong posisyon bilang minister. 20 taon na ang nakalipas, nakita rin ni Yuyon ang crime scene ni Jin-mook. Matapos makatakas mula sa sasakyan ni Jin-mook, nakatagpo niya ang taong totoong nagtulak sa kanya patungo sa kamatayan. Noong gabing iyon, si Gi-hwan ang hepe ng Munju office. Pumunta siya sa restaurant para makipagkita kina Haewon at Chang Jin. Nangyari ang meeting na ito dahil malapit nang simulan ang Munju Development Project. Sobrang saya ni Haewon at Chang Jin. Kahit malaking pakinabang ang maidudulot kay Gi-hwan ng matagumpay na development ng Munju, ayaw din niyang magkaroon ng masyadong malaking koneksyon sa dalawang ito. Nang tumayo siya para umalis, sinabi ni Chang Jin kay Gi-hwan na nasa iisang panig silang lahat. Walang dapat mang maliit sa kahit sino. Tumalikod si Gi-hwan at muling umupo. Mabilis na inutusan ni Haewon si Chang Jin na lagyan ng alak ang baso ni Gi-hwan. Sinabi ni Chang Jin na magandang lugar ang Munju kung saan hindi lang pera ang pwedeng makuha kundi pati pag-ibig. Ang pag-ibig na tinutukoy ni Chang Jin ay si Jihwa. Balik sa kasalukuyan, sinusundan ni na Jihwa at ng kanyang mga tauhan si Chang Jin. May hinihintay si Chang Jin sa parking garage ng police station. Base sa impormasyong nakalap ng kanyang mga tauhan, si Gi-hwan ang taong hinihintay ni Chang Jin. Habang nag-uusap silang dalawa, lumabas si Gi-hwan mula sa elevator. Balak ni Chang Jin na bumaba ng sasakyan para linawin ang lahat, pero bahagyang umiling si Gi-hwan kaya tumigil si Chang Jin. Nakita ni Jihwa ang lahat ng iyon. Balik kay Dong-sik, inamin na ni Jong-jae na siya ang salarin. Pero bakit pinakawalan ni Dong-sik si Jong-jae? Lumalabas na habang pinipilit ni Dong-sik si Jong-jae na sagutin ang kanyang mga tanong, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jihwa. Sinabi niyang 14 na beses nang tinawagan ni Chang Jin si Gi-hwan mula nung makalawang araw pero hindi sinagot ni Gi-hwan ang phone. Kung may kinalaman sa ama ni Jo-won ang bagay na ito, kaya pa rin ba ni Jo-won na malinaw na paghiwalayin ang trabaho at personal na relasyon? Talagang hindi naniniwala si Jo-won sa hinala ni Dong-sik. Tinanong niya si Dong-sik kung bakit nito pinaghihinalaan ang kanyang ama. Sumagot si Dong-sik na ang ama ni Jo-won ang nagmadaling tapusin ang kaso ni Jo-won 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, desperado ring hinahanap ng suspek na si Chang Jin si Gi-hwan. Hindi sa gustong maghinala ni Dong-sik, pero lahat ng clue ay nakaturo sa ama ni Jo-won. Hindi alam ni Jo-won kung sino ang paniniwalaan niya. Baka sarili lang niya ang pwede niyang pagkatiwalaan. Matapos siyang pakawalan ni Dong-sik, umuwi si Jong-jae. Bumalik na ang alaala ni Jong-jae. Noong gabing iyon, nasagasaan ni Jong-jae si Yuyon. Dahil sa panik, tinawagan ni Jong-jae ang illegal na phone number ng kanyang ina. Dumating si Haewon sa lugar at napagtantong hindi niya kayang ayusin ang sitwasyon, kaya tinawagan niya si Chang Jin.
Pagkatapos, dinala niya ang kanyang anak sa isang mental hospital. Tinanong niya ang kanyang anak kung may pinagsabihan ba ito tungkol sa nangyari. Sinabi ni Jongjae na wala, pero ang totoo, sinabi niya kay Dong-sik ang lahat. Sinabihan ni Dong-sik si Jongjae na sadyang sirain ang samahan ng kanyang ina at ni Changjin. Kaya sinabi ni Jongjae na may itinatago sina Changjin at Gi-hwan sa kanyang ina. Sobrang nagulat si Haewon sa biglang sinabi ng kanyang anak dahil palaging minamaliit ng dalawang lalaking iyon ang isa't isa. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kailanman magkikita ang dalawa. Nagpatuloy si Jongjae at sinabing pumunta rin si Changjin sa police station ngayong araw. Tinanong ni Jongjae ang kanyang ina kung totoo ba talaga ang lahat ng nalalaman nito hanggang ngayon. Biglang nagbago ang mukha ni Haewon. Nanatili siyang tahimik at walang sinabi. Lumipat ang eksena. Sobrang saya ni Gi-hwan dahil itinalaga siya bilang minister. Bumalik si Jo-won para subukan ang kanyang ama. Sinabi ni Jo-won na si Gil-gu ang nagpalit sa appraisal report maraming taon na ang nakalipas at si Haewon ang nagbigay sa kanya ng utos. Sinabi ni Gi-hwan na basta may ebidensya, agad niyang paparusahan ang dalawa. Sinabi ni Jo-won na kahit wala siyang ebidensya laban sa dalawang iyon, may ebidensya naman siya para maparusahan si Cheol-moon. Lumalabas na 20 taon nang nagpapanggap si Cheol-moon bilang si Gi-hwan para utusan si Gil-gu at i-blackmail si Haewon. Kaya para ayusin ang bagay na ito, ipinadala ni Gi-hwan si Cheol-moon sa isang lokal na police station. Ngayon, kahit nakangiti si Gi-hwan sa labas, nagpapanik naman siya sa loob. Pagkatapos, dumiretso siya sa opisina ni Cheol-moon. Sinabihan niya si Cheol-moon na lumuhod. Tinanong niya kung gaano kalaking pera ang natanggap ni Cheol-moon mula kay Haewon sa nakalipas na 20 taon. Sinabi ni Cheol-moon ang katotohanan. Tiniyak din ni Cheol-moon na hindi magdudulot ng anumang problema ang mga bagay na ito. Pero galit na inutusan ni Gi-hwan si Cheol-moon na mag-resign at umalis, ngunit sumagot si Cheol-moon. Naalala ni Cheol-moon na noong gabing tinapos ni Jin-mook ang sarili niyang buhay, si Gi-hwan ang nag-utos kay Cheol-moon na patayin ang mga surveillance camera. Gusto ni Gi-hwan na makipagkita sa serial killer mula 20 taon na ang nakalipas, pero ngayon ay buong-buo niya itong itinatanggi. Sinabi ni Cheol-moon na kahit hindi pumunta si Gi-hwan, naroon naman ang malapit niyang kaibigang si Changjin. Hindi nakapagsalita si Gi-hwan. Sa kabilang banda, sinabi ni Dong-sik na hindi epektibo ang plano ni Jo-won. Tinuro ni Dong-sik na 3 araw na ang lumipas mula nang kausapin nila si Cheol-moon, pero nananatili pa rin ito sa kanyang posisyon. Samantala, nagsimula ng kumilos si Jongjae. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang reporter na pinalayas ni Sang-bae. Nang makita ni Dong-sik ang reporter, nagalit siya. Paalisin na sana siya ni Dong-sik, pero nakaisip si Jo-won ng bagong plano. Pumayag si Jo-won na bigyan ng exclusive news ang reporter, pero kapalit nito, kailangan niyang ibalita iyon mismo sa personal hearing ni Gi-hwan. Agad na naintindihan ni Dong-sik ang intensyon ni Jo-won. Pagkaalis ni Jo-won, biglang nakatanggap si Dong-sik ng tawag mula sa opisina ni Gi-hwan. Pagkatapos, pumunta si Dong-sik para makipagkita kay Gi-hwan. Diretso agad si Gi-hwan sa punto. Sinabi ni Gi-hwan na gusto niyang ilipat si Dong-sik sa headquarters. Katumbas iyon ang pagtaas ni Dong-sik ng 3 posisyon. Lumipas ang 1 linggo at nagaganap na ang personal hearing ni Gi-hwan. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa taong malapit ng maging pinakamataas na pinuno ng kapulisan. Naroon din sina Jo-won at Hyuk. Nakangiti si Jo-won, pero hindi siya pumunta roon para suportahan ang kanyang ama. Matapos magsabi ni Gi-hwan ng ilang pambungad na salita, nagsimulang magtanong ang mga reporter. Binanggit ng isang reporter si Cheol-moon na malapit kay Gi-hwan. Sa nakalipas na 20 taon, tumatanggap si Cheol-moon ng mga suhol, pero alam iyon ni Gi-hwan at pinabayaan lang niya. Pagkabunyag ng balitang ito, nagulat ang buong hall. Nagpatuloy ang reporter at sinabi na bumili si Cheol-moon ng isang lote sa presyong mas mababa sa kalahati ng market price na maituturing na suhol. Walang ipinakitang emosyon si Gi-hwan. Kumpiyansa niyang sinagot ang tanong na parang nakapaghanda na siya. Kinumpirma ni Gi-hwan na totoong binili ni Cheol-moon ang lupa at kalahati rin iyon ng market price. Pero ang dahilan ay kailangan agad ng pera ng may-ari ng lupa. Kaya humiram ito ng pera kay Cheol-moon at sa huli, ginamit ng taong iyon ang lupa para bayaran ang utang. Pagkatapos magsalita, naglabas si Gi-hwan ng loan contract. Pagkatapos, nagkunwari rin si Gi-hwan na kapag umupo siya sa posisyon, siguradong ibabalik niya ang tamang ethical standards ng grupo. Sobrang ikinagulat iyon ni Jo-won. Sa sandaling iyon, itinulak ni Dong-sik ang pinto at pumasok. Ang kasalukuyang posisyon ni Dong-sik ay officer ng investigation team sa Seoul headquarters. Lumalabas na tinanggap ni Dong-sik ang promotion na ibinigay ni Gi-hwan. Malaking tulong ito sa susunod nilang investigasyon. Nagulat si Gi-hwan. Sinabi ni Dong-sik na walang pinipiling oras at lugar ang pagpapatupad ng batas. Pagkatapos, lumakad si Dong-sik sa harap ni Jo-won at ipinakita sa kanya ang arrest warrant. Inakusahan si Jo-won ng pag-abuso sa kapangyarihan na humantong sa pagkamatay ni Geum-hwa. Lumalabas na napag-usapan na nilang dalawa ang gagawin noong nakaraang gabi. Dahil ipinadala si Dong-sik sa headquarters, mayroon siyang karapatang arestuhin si Jo-won. Kahit inilabas nila ang balita sa mga reporter, alam ni Jo-won na sobrang maingat at mapagplano ang kanyang ama, kaya malamang na naihanda na nito ang lahat. Dahil doon, nagdesisyon si Jo-won na isakripisyo ang sarili niya. Pero kapag inaresto si Jo-won mismo sa harap ng kamera, hindi lang siya basta masususpinde sa trabaho.
Malaki ang posibilidad na masira nito ang buong career ni Jo-won. Sinabihan ni Dong-sik si Jo-won na gamitin ang karapatan niyang manahimik at hindi dapat umamin si Jo-won dahil marami pa silang kailangang harapin sa hinaharap. Balik sa kasalukuyan, mukhang walang pakialam si Dong-sik habang ini-interrogate si Jo-won dahil napag-usapan na nila ang lahat. Pero ang hindi inaasahan ay umamin si Jo-won. Sa pagkakataong ito, si Dong-sik naman ang nagulat. Pinatay ni Dong-sik ang recorder at tinanong si Jo-won kung bakit. Sinabi ni Jo-won na kailangang maparusahan ang mga pagkakamali. Ipinahiwatig ni Jo-won na kapag nabunyag ang katotohanan, mapaparusahan din si Dong-sik ng naaayon. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok ang hepe ng investigation department at pinagalitan si Dong-sik. Agad sumagot si Jo-won at sinabing kung pumayag ang hepe ng department na parusahan siya noon pa, hindi sana siya inaresto ng ganoon sa harap mismo ng kamera. Sinabi ni Dong-sik na kung umamin si Jo-won, pansamantala siyang masususpinde sa trabaho. Sumagot si Jo-won na handa siyang tanggapin ang parusa. Pagkatapos, nagmaneho si Jo-won pauwi. Sa oras na iyon, galit na galit si Gi-hwan sa bahay. Akala niya ay nagtulungan sina Hyuk at Jo-won para gawin ang lahat ng iyon. Isang pangungusap pa lang ang nasasabi ni Hyuk para ipagtanggol si Jo-won nang sampalin siya ni Gi-hwan. Sa sandaling iyon, pumasok si Jo-won. Kilalang kilala niya ang kanyang ama. Sinabi niyang ang tanging taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama sa mundong ito ay ang sarili niya. Kung hindi ipinadala ni Gi-hwan si Dong-sik sa headquarters, hindi sana naaresto si Jo-won. Pagkatapos, sinabi ni Jo-won na umamin siya at nasuspinde sa trabaho. Nagpatuloy si Jo-won at sinabing ginawa niya iyon dahil katulad siya ng kanyang ama. Ang totoo, gusto ni Jo-won na makakuha ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon. Kahit sinabihan siya ng kanyang ama na umalis, medyo nayanig ang loob nito. Tutal, anak pa rin niya si Jo-won. Sa kabilang banda, nagkasundo sina Jong-jae at Haewon na makipagkita kay Chang-jin. Tinanong ni Haewon si Chang-jin kung bakit palihim silang nakipagkita kay Gi-hwan. Naghinala si Haewon na may balak silang itago sa kanya. Mariing itinanggi iyon ni Chang-jin. Nahulaan ni Haewon na siya ang pumatay kay Jin-mook. Agad binago ni Chang-jin ang usapan. Binigyang diin ni Chang-jin na bilang isang tao, dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob at gumanti. Sinabi ni Chang-jin na kung hindi niya itinago ang bangkay ni Yuyon, matagal nang nagdusa si Haewon at ang kanyang anak. Noong gabing iyon, matapos sumakay ni Jong-jae sa sasakyan at umalis ang kanyang ina, isinakay ni Chang-jin ang bangkay ni Yuyon sa kanyang sasakyan. Pero habang minamaneho ni Chang-jin palayo ang sasakyan ni Jong-jae, tumakbo si Jin-mook mula sa pinagtataguan niya at ninakaw ang bangkay ni Yuyon. Iyon ang dahilan kung bakit natagpuan kalaunan ang bangkay niya sa basement ni Dong-sik. Iyon din ang dahilan kung bakit kinailangan ni Chang-jin na tulungan si Jin-mook na tapusin ang sarili niyang buhay. Unti-unting luminaw ang buong pangyayari, pero naramdaman ni Chang-jin na may mali. Mabilis siyang lumapit at hinawakan si Jong-jae. At tama nga siya, si Dong-sik ang nasa kabilang linya. Hindi inasahan ni Haewon na mismong anak niya ang gumawa ng patibong para sa kanya. Kinuha ni Chang-jin ang phone at kinausap si Dong-sik. Sinabi ni Dong-sik na lumipat na siya ng trabaho at sa pagkakataong ito, hahayaan niyang si Ji-hwa ang mag-interrogate sa kanya. Umaling-awngaw mula sa malayo ang tunog ng mga sirena ng pulis. Pagkatapos, dinala ni Ji-hwa si Chang-jin sa police station. Hinalughog ni na Dong-sik at ng babaeng forensic officer ang sasakyan ni Chang-jin pero wala silang nakita. Lumipat ang eksena sa interrogation room. Hindi binanggit ni Ji-hwa ang recording kanina pero nagtanong siya tungkol sa construction company ng pamilya ng biyenan niya. Sa wakas, naalala ni Chang-jin ang hapunang iyon. Nahulaan din ni Dong-sik na 20 taon nang magkakakilala ang tatlo. Sa sandaling iyon, itinulak ni Cheol-moon ang pinto at pumasok. Dahil ilegal ang pagpapatawag na iyon, agad na pinalaya ni Cheol-moon si Chang-jin. Pagkalabas pa lang nila sa pinto, nakita nilang dalawa si Jo-won. Lumalabas na si Jo-won ang nagbigay ng balita kay Cheol-moon kahit hindi nila alam kung bakit. Alam ni Dong-sik na may sariling plano si Jo-won. Inihatid ni Cheol-moon si Chang-jin papunta sa sasakyan. Ipinahiwatig ni Cheol-moon na siya ang nagpadala ng anonymous na email. Kasabay nito, sinabi ni Cheol-moon na tawagan siya ni Chang-jin kapag kailangan nito ang tulong niya. Sobrang galit ni Chang-jin na halos magngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling iyon, nag-text si Gi-hwan at sinabing magkita sila sa lugar kung saan sinaksak si Yuyon. Hindi na masyadong nag-isip si Chang-jin. Agad siyang sumakay sa sasakyan at pumunta sa meeting place. Mukhang sobrang nasiyahan si Gi-hwan nang malamang iniligtas ng kanyang anak si Chang-jin. Sa oras na iyon, sinusundan ni na Dong-sik at Ji-hwa ang dalawa pero hindi nagtagal na wala sila sa kanilang paningin. Nagkita ang dalawa sa lugar ng krimen maraming taon na ang nakalipas. Naalala ni Gi-hwan ang nakaraan. Tinawagan ni Gi-hwan si Chang-jin para linisin ang nangyari. Pagkaalis ni Gi-hwan, inilagay ni Chang-jin ang bangkay ni Yuyon sa gitna ng kalsada. Iyon ang naging dahilan ng problema ni Jong-jae. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Chang-jin na si Gi-hwan ang nagpadala sa kanya roon at si Gi-hwan din ang gustong tumulong si Chang-jin kay Jin-mook na tapusin ang sarili niyang buhay. Narinig ni Jo-won ang lahat ng sinabi nila. Lumalabas na naglagay na si Jo-won ng wiretap sa sasakyan ni Gi-hwan. Tuluyan ng luminaw ang lahat. Parehong pinatay ni Chang-jin sina Sang-bae at Jin-mook at si Gi-hwan ang utak sa likod ng lahat.
Ngayong nasa kamay na ni Cheol-moon ang ebidensya, sinabihan ni Gi-hwan si Chang-jin na ayusin agad ang bagay na ito. Gusto ni Gi-hwan na patayin si Jin-mook dahil nasaksihan nito ang aksidenteng ginawa ni Gi-hwan noong taong iyon. Hindi makapagsalita si Jo-won sa sobrang gulat. Ang totoo, ang ama ni Jo-won ang sumaksak kay Yoo-yeon hanggang sa mamatay. Ang ama niyang palaging mukhang matuwid ang siyang totoong salarin. Kumuha si Jo-won ng golf club mula sa likod ng sasakyan. Diretso lang siyang naglakad papunta sa kanila. Sarkastikong tinanong ni Chang-jin kung alam ba ng anak ni Gi-hwan ang buong katotohanan. Papatayin din ba niya ang sarili niyang anak? Sinabi ni Gi-hwan, sino ba si Chang-jin para tanungin siya ng ganoon? Nag-aalala rin si Chang-jin na mahuhuli si Gi-hwan ni Dong-sik at Jo-won. Samantala sobrang yabang ni Gi-hwan dahil malapit na siyang maging pinuno ng buong kapulisan ng Korea. Nakatayo si Jo-won sa ulan habang pinakikinggan ng lahat. Naalala ni Chang-jin ang sinabi ni Jin-mook na may iba pang sikreto si Hae-won bukod sa forensic report. Sinabihan ni Chang-jin si Gi-hwan na imbestigahan iyon ng mabuti. Pagkatapos, bumaba siya ng sasakyan at umalis. Naiwan si Gi-hwan sa sasakyan habang minumura ang grupo ng mga walang silbing tao. Pumunta si Jo-won sa bahay ni Dong-sik at ipinarinig sa kanya ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Jo-won na siguradong dadalhin niya sila sa hustisya. Nagdesisyon si Jo-won na maging pain para mahuli si Gi-hwan. Talagang namana ni Jo-won sa kanyang ama ang malamig niyang ugali. Pagkasabi noon, lumuhod si Jo-won sa harap ni Dong-sik. Kahit galit na galit si Dong-sik, hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Pinigilan ni Jo-won ang kanyang emosyon at umuwi. Ipinarinig ni Jo-won sa kanyang ama ang recording. Sobrang nagulat si Gi-hwan matapos itong marinig. Hindi inasahan ni Gi-hwan na mangyayari sa kanya ang isang anak na sisira sa sariling ama. Tinanong ni Gi-hwan si Jo-won kung ano ang pakay niya. Pinaalalahanan din ni Gi-hwan si Jo-won na mapupunta rin sa kanya balang araw ang posisyon bilang police minister. Agad sinabi ni Jo-won na kailangan munang maging minister ng kanyang ama ngayon at susuportahan niya ito. Naisip ni Gi-hwan na ito nga ang tunay niyang anak. Nagsimula silang magkamayan. Hiniling ni Jo-won sa kanyang ama na dalhin siya sa investigation room ng headquarters para matulungan niya itong harapin ang mga kalaban. Sa kabilang banda, nag-text si Cheol-moon kay Chang-jin at sinabing magkita sila. Galit na nagmaneho si Chang-jin papunta sa meeting place. Kumuha si Chang-jin ng golf club at pumunta roon. Pero hindi niya inasahang naghihintay na roon si Dong-sik. Sinabihan ni Dong-sik si Chang-jin na sumama sa kanya pero sinabi ni Chang-jin na wala siyang oras. Sa sandaling iyon, dumating si Jo-won sakay ng kanyang sasakyan. Inimbitahan ni Jo-won si Chang-jin na sumama sa kanya sa headquarters sa Seoul dahil determinado ang kanyang ama na makuha ang posisyon bilang minister. At ganoon nga, dinala si Chang-jin sa headquarters para sa interrogation. Tinanong ni Dong-sik si Chang-jin kung nasaan siya noong gabing tinapos ni Jin-mook ang sarili niyang buhay. Sinabi ni Chang-jin na nasa bahay siya. Pagkatapos, ikinuwento ni Chang-jin na nakipaghapunan siya kina Gi-hwan at Hae-won ilang oras lang bago ang insidente. Sa tuwing binabanggit ni Chang-jin ang ama ni Jo-won, kailangang magkunwaring kinakabahan si Jo-won pero binago ni Chang-jin ang usapan. Sinabi ni Chang-jin na inihatid niya si Gi-hwan pauwi pagkatapos pero mukhang naaksidente sa sasakyan si Hae-won noong gabing iyon. Ang totoo, alam na nilang dalawa ang mga detalyeng ito. Pinapanood lang nila ang pag-arte ng isa't isa. Pagkaalis ni Chang-jin, nagsimula silang pag-usapan ang susunod na plano. Base sa mga sinabi ni Chang-jin, mukhang nagdesisyon na sila ni Gi-hwan na pabayaan si Hae-won. Tinawagan ni Dong-sik si Jong-jae dahil sinabi ni Chang-jin na ikinulong ulit si Jong-jae sa isang mental hospital. Tinawagan din ni Jo-won si Hyuk at hiniling na imbestigahan kung saan dinala si Jong-jae. Kasabay nito, naisip nilang dalawa si Cheol-moon. Nagmamadaling pumunta ang grupo sa pinto ng opisina ni Cheol-moon pero mukhang sobrang saya niya. Sinabi ni Cheol-moon na ibinalik siya ng ama ni Jo-won sa intelligence department ng headquarters. Naubusan ng battery ang phone ni Jo-won kaya ginamit niya ang phone ni Dong-sik para tawagan si Hyuk. Nalaman ni Jo-won ang nursing home kung saan nananatili si Jong-jae. Naghihintay si Gi-hwan ng tawag mula sa chief of staff ng Blue House. Sinabi ni Gi-hwan na ilalaan niya ang sarili niya sa paglilingkod sa bansa. At ganoon nga, matagumpay na nakuha ni Gi-hwan ang pinakamataas na posisyon sa kapulisan. Ito ang kanyang huling pangarap. Sa oras na iyon, hawak pa rin ni Jo-won ang phone ni Dong-sik. Biglang may tumawag. Lumalabas na pinapapunta ni Cheol-moon si Dong-sik sa bahay niya para mag-usap. Isinilid ni Jo-won ang phone sa bulsa niya nang hindi sinasabi kay Dong-sik ang tungkol dito. Sinabi lang ni Jo-won kay Dong-sik na nasa nursing home si Jong-jae. Pumunta si Dong-sik para hanapin si Jong-jae habang gumawa naman si Jo-won ng dahilan para umalis ng mag-isa. Sa kabilang banda, dinala ng tauhan ni Ji-hwa si Cheol-moon pabalik sa villa at nanatili siya sa labas ng pinto para magbantay. Sa sandaling iyon, tumakbo rin papunta roon si Jo-won. Walang masyadong sinabi si Jo-won at agad siyang sumugod sa loob ng villa. Hindi nagtagal, tumakbo rin papunta roon si Dong-sik. Natuklasan ng grupo na nakalock ang main door. Naramdaman ni Dong-sik na may mali, kaya nagdesisyon siyang akyatin ang pader papasok sa bakuran. Lumalabas na patay na si Cheol-moon. Bakit siya namatay habang binabantayan ng mga pulis? Lumalabas na pagkatapos niyang umuwi, nag-text si Cheol-moon kay Chang-jin, pero hindi sumagot si Chang-jin. Galit na tumawag si Cheol-moon. Hindi niya inasahang nakarating na si Chang-jin sa villa at nagtatago roon. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Cheol-moon na lumaban.
Pinalabas ni Chang Jin na iba ang nangyari sa crime scene at pagkatapos ay kalmado siyang umalis. Hindi nagtagal, dumating si Jo Won. Nang makita ni Jo Won si Cheol Moon, huli na ang lahat. Dinala si Jo Won sa interrogation room. Sinabi ni Dong Sik na siya ang taong gusto nilang saktan. Tinanong ni Dong Sik kung bakit si Jo Won ang pumunta sa halip na siya. Paulit-ulit lang na humingi ng tawad si Jo Won. Naintindihan ni Dong Sik ang nararamdaman ni Jo Won. Sinabihan niya si Jo Won na huwag nang sisihin ang sarili niya. Umuwi si Jo Won at paulit-ulit na naghugas ng kanyang mga kamay. Tumawag ang kanyang ama pero hindi niya sinagot. Sa oras na iyon, alam na ni Gi-hwan na pinatay si Cheol Moon. Iniulat ni Hyuk ang mga detalye ng investigasyon. Sinabi ni Hyuk na nakita ng mga pulis sa bahay ni Cheol Moon ang phone na ginamit sa pag-text kay Sang-bae. Mga fingerprint lang ni Cheol Moon ang nakita sa kutsilyo. Ang huling mensahe sa phone ni Cheol Moon ay ipinadala kay Dong Sik. Pero hindi maintindihan ni Hyuk kung bakit naroon si Jo Won sa crime scene. Ayaw ni Gi-hwan na maapektuhan ang kanyang anak, kaya nagdesisyon siyang isara ang kaso sa konklusyong tinapos ng biktima ang sarili niyang buhay. May gusto pang sabihin si Hyuk, pero pinutol siya ni Gi-hwan. Sinabihan niya si Hyuk na sundin na lang ang utos. Pagkaalis ni Hyuk, tinawagan ni Gi-hwan si Chang Jin at sinabihan itong magtago muna. Pero isinugal ni Chang Jin ang lahat ng ari-arian niya sa Munjo Development Project, kaya nag-aalangan pa rin siya. Sa oras na iyon, nagdala ng mga tao si Ji-hwa at sa pagkakataong ito, siya mismo ang mag-i-interrogate kay Chang Jin. Noong oras na pinatay si Cheol Moon, hindi mapatunayan ni Chang Jin na mayroon siyang alibi. Bukod pa roon, nakatanggap din siya ng mensahe mula kay Cheol Moon noong nakaraang araw. Sinabi ni Chang Jin na nagkasundo silang mangisda. Maagang bumalik si Dong Sik at nirecord ang eksena. Kasabay nito, dinala ni Dong Sik ang video para puntahan si Haewon. Binalaan niya itong mag-ingat dahil pagkatapos ni Cheol Moon, maaaring siya o ang kanyang anak ang susunod. Pagkaalis ni Dong Sik, agad na tinawagan ni Haewon ang kanyang mga tauhan para ilipat si Jongjae sa ospital. Pero sa oras na iyon, nailabas na ni Jo Won si Jongjae. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, pinagmaneho ni Jo Won si Jongjae palayo. Ayaw ni Jo Won na arestuhin si Jongjae. Umaasa siyang aamin si Jongjae, pero hindi nito kayang lampasan ang hadlang na iyon. Sinabihan ni Jongjae si Jo Won na arestuhin siya. Pagkatapos, pinuntahan ni Jo Won si Hyuk para kumuha ng arrest warrant laban kay Haewon. Naisip ni Hyuk na dapat itong i-report kay Gi-hwan. Agad pinatunayan ni Jo Won na hindi hunting dog ni Gi-hwan si Hyuk, kundi isa siyang prosecutor. Pinayuhan ni Jo Won si Hyuk na pabayaan na si Gi-hwan dahil malapit na itong bumagsak. Bahagyang tumango si Hyuk. Nagdesisyon si Dong Sik na kunin ang tungkod at hanapin si Chang Jin. Balak ni Dong Sik na siya mismo ang pumatay sa lalaking pumatay kay Sang-bae. Nang gagawin na sana yon ni Dong Sik, biglang tumakbo papasok si Jo Won. Ibinigay ni Jo Won kay Dong Sik ang summons para kay Haewon. Halatang natakot si Chang Jin. Magpapaliwanag na sana siya nang pigilan siya ni Jo Won. Agad sinabi ni Jo Won na hindi niya kailangang magmadali dahil magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag mamaya. Sinimulang interrogate ni Dong Sik si Haewon habang si Jo Won naman ang nag-interrogate kay Chang Jin. Sinabi ni Dong Sik na inamin ni Gil-gu na ibinigay niya kay Haewon ang forensic report pero walang ipinakitang emosyon si Haewon sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang ginamit ang karapatan niyang manahimik. Pero nang banggitin ni Dong Sik si Jongjae, napaiyak si Haewon. May ipinatanong si Jongjae kay Dong Sik para sa kanyang ina. Pinatay ba sina Police Chief Sang-bae at Jin Mook dahil kay Jongjae? Kapag totoo iyon, tatapusin ni Jongjae ang sarili niyang buhay. Tuluyang nasira nito ang depensa ni Haewon. Inamin niya ang lahat ng ginawa niya. Nakatanggap si Jo Won ng balita na umamin na si Haewon, kaya naghanda siyang humingi ng arrest warrant laban kay Chang Jin. Pero hindi naniniwala si Chang Jin na aaprubahan iyon ng mga nakakataas. Kasabay nito, nakatanggap si Gi-hwan ng balita mula sa Intelligence Department na inaprubahan ni Hyuk ang arrest warrant, kaya tinawagan ni Gi-hwan si Hyuk. Pero sinabi ni Hyuk na sobrang busy siya at wala siyang oras na pumunta roon. Talagang nakinig si Hyuk sa payo ni Jo Won. Nagdesisyon si Hyuk na pabayaan ang bumabagsak niyang suporta. Sa pagkakataong ito, nakahinga ng maluwag si Hyuk. Sinimulan din ni Jo Won na galitin si Chang Jin, pero tuso pa rin si Chang Jin. Kahit ano ang sabihin ni Jo Won, wala itong epekto. Sa huli, sinabi ni Jo Won na wala silang naiintindihan tungkol sa kanyang ama. Kapag nakuha na ng kanyang ama ang kapangyarihan, kailangan nang mamatay ang lahat. Pagkatapos, ipinarinig ni Jo Won kay Chang Jin ang recording noong gabing iyon. Sa oras na iyon, sinabi ni Gi-hwan ang mga salitang, hindi pwedeng manatili ang grupo ng mga bastos na iyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Ji-hwa. Sinabi niyang inaprubahan na ang arrest warrant. Idinagdag din niya na tumawag si Gi-hwan at sinabi nitong kailangang mahigpit na parusahan ayon sa batas ang mga taong nagkasala. Noong gabing iyon, inaalala ni Chang Jin ang mga sinabi ni Jin Mook nang biglang lumitaw si Dong Sik sa harap niya. Dahil sa matinding pressure mula kay Dong Sik, sa wakas ay sinabi ni Chang Jin ang katotohanan. Noong gabing iyon, si Gi-hwan ang nagmamaneho ng sasakyan at pumatay kay Yuyon.
Kasabay nito, nakatanggap din si Gi-hwan ng balita na sinasabi na ni Chang-jin ang buong katotohanan sa Major Crime Squad. Pagkatapos, mabilis na binuksan ni Gi-hwan ang TV. Sinabi sa balita na pinaghihinala ang nagmamaneho ng lasing si Minister Gi-hwan at naging dahilan siya ng isang aksidente bago tumakas. Nauwi sa pagkamatay ng isang babaeng estudyante ang aksidente. Ipinalabas din ang recording. Naintindihan ni Gi-hwan na hindi na ito maayos sa pagkakataong ito. Naglabas siya ng baril para tapusin ang sarili niyang buhay. Pero ayaw ni Jo-won na ganoon lang kadaling mamatay ang kanyang ama dahil kailangan nitong tanggapin ang parusa ng batas. Sa sandaling iyon, tumakbo papunta roon si Dong-sik. Parehong itinutok ni na Dong-sik at Gi-hwan ang kanilang mga baril sa isa't isa. Sobrang tensyonado ng sitwasyon. Sumugod si Jo-won para harangan si Dong-sik. Inagaw ni Jo-won ang baril mula sa kamay ni Dong-sik. Ayaw din ni Dong-sik na masaktan si Jo-won kaya humarang siya sa harap ng baril ni Gi-hwan. At ganoon nga, personal na ipinakulong ng anak ang kanyang sariling ama. Tinanggap din ni Dong-sik ang parusa ng batas. Makalipas ang ilang taon, nagtipon ang lahat sa butcher shop ni Jae-yi. Nagsimula si Dong-sik ng bagong buhay na may bagong hairstyle at nagtapos ang lahat sa saya at tawanan.